Kabanata 671. Aalis. Walang makakaligtas sa buhay at kamatayan sa mundong ito. Tinutok ni Sontai ang mata sa mag-ama sa harap niya at nagpakita ng isang ngiti. Sa sandaling iyon, siya ay mukhang tahimik habang sinusunog ang huling bahagi ng kanyang buhay. Matapos marinig ni Wang Lin ang pangako ni Sontai, nagbigay si Sontai ng malalim na tingin kay Wang Lin. Isinuksok niya ang tingin ng isang tao na dati niyang naging kaaway. Nang lumabo ang kanyang mga mata, bigla siyang nakaramdam na parang bumalik siya sa ilang daang taon na ang nakalipas, pabalik sa Rain Celestial Realm. Iba't ibang eksena ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito huminto sa kalmado at medyo matandang mukha sa harap niya. Ang distansya sa pagitan ng buhay at kamatayan ay, sa katunayan, ganito kalapit, ngumiti si Sontai at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang aura ng kamatayan sa kanyang katawan ay umabot sa rurok nito at tuluyang nawala sa susunod na sandali. Lolo Son, pamatak ang mga luha ni Wang Ping habang tinitingnan ng malumanay na mukha ni Sontai at nagsimulang umiyak. Nagsay si Wang Lin at pinunasan ang ulo ni Wang Ping. Tahimik ang kanyang mga mata. Nakasalamin na niya ang buhay at kamatayan, at pati ang reinkarnasyon. Ang mga bagay na ito ay parang usok para sa kanya. Nakita niya ito, ngunit hindi ito mananatili sa kanyang puso. Nasa likuran ng Fallen Moon Village ang libingan ni Sontai. Lahat ng namatay sa nayon ay doon inilibing. Ginawa ni Wang Ping ang libingan, at doon niya isinulat ang libingan ni Sontai na inukit ng kanyang apo na si Wang Ping. Noong 12 taon si Wang Ping, inampun siya ni Sontai bilang kanyang step-apo. Hindi ito pinigilan ni Wang Lin. Si Sontai ay mas matanda kaysa kay Wang Lin at may edad na upang maging lolo ni Wang Ping. Tungkol naman sa relasyon nila ni Sontai, magkakasing edad sila. Si Sontai ay may matinding paggalang kay Wang Lin, tulad ng nararamdaman ni Wang Ping. Wala nang katawan sa libingan ni Sontai. Ang katawan na ito ay naging isang lalagyan ng abo na nasa bag ni Wang Lin. Ito ang pangako ni Wang Lin kay Sontai. Mas gwapo pa si Wang Ping noong siya ay 16 na taon. Kung ikukumpara sa kanya, mas matanda na si Wang Lin. Ang paglipas ng panahon ay nagbago sa itsura ni Wang Lin, pati na rin ang interes ng mga babae sa nayon sa paghahanap ng asawa para sa kanya. Ngunit habang lumalaki si Wang Ping, ang interes na iyon ay ipinasa sa kanya. Ngunit si Wang Ping ay halos katulad ng kanyang ama. Bagamat gwapo, palagi siyang kalmado. Karaniwan, hindi siya nagsasalita ng marami, ngunit may likas na talino sa kanyang mga mata. Isang taon matapos mamatay si Sontai, si Wang Lin ay nasa bakuran, hawak ang isang piraso ng kahoy at maingat na inukit ito. Si Wang Ping ay nakaupo sa gilid, tahimik na tinitingnan ng kanyang ama. Ang mukha ng kanyang ama ay mas maraming wrinkles at mukhang mas matanda. Hindi itinataas ni Wang Lin ang kanyang ulo at kalmadong sinabi, ang pag-uukit ay nangangailangan ng puso sa bawat hagod. Bawat hagod ay kailangang ma-engrave sa iyong alaala. Tanging sa ganitong paraan ka magiging isang tunay na mang-uukit. Tumango si Wang Ping. Kumuha rin siya ng piraso ng kahoy at nagsimulang mag-ukit ng maingat. Sa ilalim ng paglubog ng araw, ang anino ng mag-ama ay hamaba ng husto. Hindi masyadong magkaiba ang kanilang mga galaw, at pati na rin ang kanilang mga kilos ay magkapareho. Habang ang araw ay lumubog, ang mga silhwete ng mag-ama ay unti-unting naglaho. Ngunit ang kakaibang alindog ng kanilang anyo ay tila magpapatuloy magpakailanman. Matapos lumubog ang araw at ang dilim ay bumalat sa mundo, tinanglawan ni Wang Lin ang ilaw sa bakuran at tahimik na tinanong, naisip mo na ba? Ipinagpatuloy ni Wang Ping ang pag-iisip ng tahimik, hindi nagsasalita. Hindi minadali ni Wang Lin si Wang Ping ngunit umupo siya sa gilid at kinuha ang estatwa ni Wang Ping upang suriin ito. Medyo magaspang ang estatwa, ngunit nakakaya nitong ipakita ang 30% ng alindog nito. Ang estatwa ay kay Sontai. Mayabang ang kanyang ekspresyon habang nakatingin siya sa langit. Ang kanyang mga kamay ay gumagawa ng isang seal at isang kakaibang aura ang nagtipon sa kanyang katawan. May mga ulap sa ilalim ng kanyang mga paa, na nagbigay sa kanya ng itsura ng isang alamat na nilalang. Ibinaba ni Wang Ping ang kanyang ulo at bamulong, Tatay, bakit hindi mo ako pinapayagan na pag-aralan ang mga immortal na spells na iniwan ni Lolo Son? Nagsay si Wang Lin. Sa huli, hindi pa rin nirerespeto ni Sontai ang kanyang desisyon tungkol dito. Ginamit niya ang katotohanang inampun siya ni Wang Ping bilang apo upang lihim na ituro ang mga teknik ng pagsasanay sa kanya. Wala ni isa sa mga ito ang nakatago kay Wang Lin. Kung hindi sana tinangka ni Sontai na ituro ang kanyang pamamaraan ng pagsasanay kay Wang Ping, hindi siya mamamatay ng 4 na taon ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Bilang isang ama, si Wang Lin ay hindi isang ama na gagawa ng desisyon ng hindi kumonsalte sa iba. Tinitingnan niya si Wang Ping. Ang batang ito ay namana ang hitsura ng kanyang ina, ngunit sa loob ng 16 na taon, natutunan din niyang maging kalmado. Kapag ang mga mata ni Wang Ping ay kumikislap ng karunungan, pakiramdam ni Wang Lin ay nakikita niya ang ibang bersyon ng kanyang sarili. Bumawi si Wang Lin ng tingin at mahinhin na sinabi, dahil ang buhay ng isang cultivator ay hindi angkop para sa iyo.
Nagbigay ng bahagyang ngiti si Wang Ping habang tinitingnan ng kanyang ama at sinabi, Tatay, hindi ko po kailanman sinubukan ng mga cultivation methods na iniwan ni Lolo Son, kahit isang beses. Tumango si Wang Lin. Alam niyang ito. Bagamat ipinasa ni Son Tai ang kanyang mga pamamaraan ng pagsasanay, sa huli, hindi ito pinractice ni Wang Ping. Ibinaba ni Wang Ping ang kanyang ulo at nagtanong, Tatay, ikaw. Ikaw rin po ba ay isang immortal? Nagpakita ng kalungkutan ng mga mata ni Wang Lin at dahan-dahan niyang sinabi, hindi immortal, isang cultivator lamang. Tahimik na nag-isip si Wang Ping ng ilang sandali at nagtanong, Tatay, gusto mo po bang mamuhay ako ng isang ordinaryong buhay at hindi sumunod sa iyong mga yapak na maging isang cultivator? Dahan-daang tumaas ang buwan sa langit. Nang ang liwanag ng buwan ay damapo sa lupa, may bahid ng lamig sa kanyang banayad na sinag. Ang banayad na hangin ay nagdulot sa ilaw na mag-sway pabalik at pabalik. Ang apoy sa loob ng ilaw ay nagsimulang mag-flicker at sumanib sa liwanag ng buwan na bumabalot sa bakuran. Ibinaba ni Wang Lin ang estatwa ni Wang Ping. Tumingala siya sa langit at ang kanyang tinig ay malabo. Oo. Kung hindi po tatanggapin ni Ping Er. Tumingala si Wang Ping at tumingin sa kanyang ama. Ito na ang unang pagkakataon sa loob ng 16 na taon na nagsalita siya ng ganito sa kanyang ama. Bumaba ang tingin ni Wang Lin kay Wang Ping. Hindi siya nagsalita ngunit tahimik na tinitingnan si Wang Ping. Mabagal ang paglipas ng oras. Dahan-dahan na ibinaba ni Wang Ping ang kanyang ulo na parang natatakot na tignan ang mata ni Wang Lin. Ang buhay ng isang cultivator ay hindi para sa iyo. Huwag mong banggitin ito ulit. Malumanay ngunit matigas ang tinig ni Wang Lin. Ngunit sa mga mata niyang hindi nakita ni Wang Ping, may bakas ng kalungkutan. Matinding kalungkutan. Oo, Tatay, hindi ko po susubukan mag-cultivate. Sumagot si Wang Ping na may hinagpis. Walang imik si Wang Lin at lumiko siya upang pumasok sa kwarto. Pagkapasok niya sa loob, narinig ang kanyang tinig. Ping Er, inumin mo ang gamot mo. Tahimik na nag-isip si Wang Ping. Pagkatapos ng matagal na panahon, nagsay siya, tumayo, at pumasok sa kwarto. Ang kanyang likod ay parang bigo. Hindi ipinakita ni Wang Lin ang kanyang awtoridad, ngunit sa puso ni Wang Ping, ito ay napakalaki at hindi kayang salungatin. Tanging ang kalooban ng kanyang ama ang sinusunod niya upang mamuhay ng isang ordinaryong buhay. Maliban sa cultivation, maaari kong ibigay sa iyo ang lahat ng bagay sa mundo. Nang ininom ni Wang Ping ang gamot at humiga, ang tinig ni Wang Lin ay unti-unting damapo sa kanyang pandinig. Pumikit si Wang Ping at hindi nagsalita. Sa dilim, si Wang Lin ay nakaupo mag-isa sa bakuran, tinitingnan ang dilim sa harap niya. Muling dumaan ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Ang paglipas ng panahon ay katulad ng liwanag ng buwan sa dilim. Hindi mo alam kung kailan ito darating, ngunit kapag nakita mo na, ang liwanag ng buwan ay nakalapag na sa lupa. Sa isang kisap mata, 3 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw si Son Tai. Ngayon, 19 na taon na si Wang Ping. Ganap na siyang naging isang gwapong binata. Bagamat may bahid pa ng kabataan sa kanyang mukha, maliban kung titigan ng mabuti, mahirap itong makita. Mas kamukha na siya ni Liu Mei. Samantalang si Wang Lin ay mas tumanda pa. 19 years na ang nakalipas at malalim na ang mga bakas ng panahon sa kanyang mukha. Sa ika-19 na taon matapos dumating si Wang Lin sa Fallen Moon Village, ipinakita niyang mag-ama ang kanilang gamit at nagpaalam. Nang umalis sila, nagpunta ang mga kaibigan ni Wang Ping noong kabataan upang maghatid sa kanila. Karamihan sa kanila ay mga babae, at ang kanilang mga mata kay Wang Ping ay puno ng sama ng loob. Partikular na galit ang mga mata ng pangalawang anak na babae ng pamilya Zhou. Ngunit si Wang Ping ay hindi alintana ang lahat ng ito. Namana niya ang hitsura mula kay Liu Mei, ngunit ang kanyang personalidad ay mula kay Wang Lin. Hindi siya masyadong nagmamalasakit sa mga babae. Sa loob ng 19 na taon, ang mga tao sa nayon ay nagsilang at namatay. Ang isang henerasyon ay tumanda habang ang isang bagong henerasyon ay lumaki. Kumpara noong dumating si Wang Lin dito 19 na taon na ang nakalilipas, 3 o 4 sa bawat 10 ang pumanaw. Ang matibay na lalaki mula sa pamilya Zhou ay nanatiling malakas, ngunit halatang hindi na siya kabataan. Tumayo siya sa tabi ni Wang Lin at malungkot na nagsabi, Kapatid Wang, sa isang kisap mata, halos 20 taon na ang nakalipas. Naalala ko pa nang dumating ka sa nayon kasama si Ping Er, ngunit ngayon aalis na kayo. Ngumiti si Wang Lin ng bahagya at mahinahong sinabi, Kapatid Zhou, pasensya na sa mga taon ng abala sa iyo. Ngunit ngayon na lumaki na ang bata, kailangan ko siyang dalhin upang makita ang mundo. Napabuntong hininga ang matipuno na lalaki mula sa pamilya Zhou habang tinitingnan si Wang Ping, na napapaligiran ng mga babae sa nayon, at pilit na ngumiti. Mukhang hindi magiging maligaya ang pangalawang anak na babae ng pamilya namin. Niyoingga ni Wang Lin si Wang Ping, at tumawa. Dapat ang anak ko ang hindi magkakaroon ng swerte. Hindi kalayuan, ang ekspresyon ni Wang Ping ay normal habang mahinahong sinabi, ingat kayong lahat.
At bumalik siya kay Wang Lin. Ngunit isang babae ang tumakbo patungo kay Wang Ping na may pulang mukha at sumigaw, "Wang Ping, ikaw. Babalik ka pa ba balang araw?" Tumigil si Wang Ping. Hindi lumingon, ngunit mahina niyang sinabi, "Siguro hindi na." Pumula ang mata ng babae at dalawang patak ng luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Tila narinig niya ang sariling puso na nagkalas. "Kinamumuhian kita, Wang Ping." Umiiyak ang babae at tumakbo palayo. Pinipigilan ni Wang Ping ang kanyang mga noo at lumapit kay Wang Lin ng tahimik. Napabuntong hininga ang matipunong lalaki mula sa pamilya Zhou. Itinaas ang kamay at nagsabi, "Kapatid Wang, ingat kayo." Maganda ang opinyon ni Wang Lin sa matapat na lalaki, kaya ngumiti siya. "Ingat." Pagkatapos ay lumiko siya at nagsimulang maglakad. Sumunod si Wang Ping ng ilang hakbang bago nagdalawang isip. Tumingin siya pabalik sa babae na tumatakbong umiiyak, pagkatapos ay nagsay at sumunod kay Wang Lin. Tinutok ni Wang Ping ang mukha at nagtanong, "Tatay, bakit ba ganyan ang mga babae? Lalo na si Zhou Ruotong." Tumawa si Wang Lin habang nilinggan niya si Wang Ping. Namana ang hitsura ni Liu Mei, may kakaiba sa kagwapuhan ni Wang Ping. Sinabi ni Wang Lin, na may ngiti na hindi isang ngiti, "Hindi mo gusto ang babae mula sa pamilya Zhou." Napabuntong hininga si Wang Ping. "Ayoko sa kanya. Kaya lang." Noong umiiyak siya, medyo nakaramdam ako ng pag-aatubili sa puso ko. Kabanata 672. Ebolusyon. Bagaman karamihan ng planeta Ranyon ay natatakpan ng tubig, mayroon pa ring maraming bundok at lupa. Bagamat ang sakuna na nangyari taon na ang nakalipas ay nagdulot ng pagpapahina ng espiritual na enerhiya sa planeta, ito ay bahagyang mas maganda kumpara sa planeta Suzaku. Ang mga anino ng isang ama at anak ay palaging makikita sa mga tanyag na bundok sa planeta Ranyon. Sila ay umaakyat sa mga bundok at tumatayo sa tuktok ng mundo. Pinagmamasdan nila ang mga pagbabago sa lupa at ang magkasunod na mga ulap. Ang lupa ay parang lumiit ng malaki. Para bang kayang makita ang katapusan ng isang tingin lamang. Pagdating nila sa tuktok, ang hangin ay humuhuni sa kanilang mga tainga. Si Wang Ping ay tumayo sa tuktok, tinitingnan ang mundo. Para bang ang kanyang kaluluwa ay nagbago. Habang sila ay umaakyat mula bundok patungong bundok, ang kanyang mahina na katawan ay unti-unting nakakakuha ng lakas. Sa kanyang mga mata, lahat ng bagay tungkol sa kanyang ama ay kamangha-mangha, maging ang 19 na taon ng kapayapaan, o ang kanilang kasalukuyang hamon sa mundo. Pagkatapos lampasan ng bawat tuktok, ang isipan ni Wang Ping ay lumawak ng malaki. Para bang nakalimutan na niya ang lahat habang naglalakbay sa mundo. Bagamat ang tanging kasama niya ay ang kanyang ama, ang mga bundok, ang tubig, ang kalangitan, at ang lupa ay tila nararamdaman ng kanyang presensya at sumunod sa kanya. Walang pakiramdam ng kalungkutan, tanging ang kalayaan ng espiritu. Walang anuman na makakapidyo sa ama at anak na ito, kahit gaano pa kahirap ang bundok. Kahit gaano pa kalaki ang bundok, lahat ay nalupig nila. Bagamat ang katawan ni Wang Ping ay isang mortal, ang kanyang puso ay paulit-ulit na hinubog hanggang sa umabot sa bagong taas. Upang maranasan ang buhay sa mga bundok, upang mapakalma ang isipan sa pag-akyat sa mga ito, at upang madama ang lakas mula sa bawat bundok na nadaanan. Ngunit hindi dapat huminto o magpasakop sa lakas na ito, kaya't patuloy niyang inakyat ang bawat bundok na kanyang hinarap. Ginamit niya ang katawan ng isang mortal upang ipamana ang mga hindi matitinag na ideal ni Wang Lin. Hindi itinuro ni Wang Lin kay Wang Ping ang anumang mga pamamaraan ng pagpapalakas, ngunit ginamit niya ang kanyang sariling paraan upang tulungan si Wang Ping sa pagpino ng kanyang isipan. Uhaw. Uminom ng tubig mula sa bukal. Gutom. Kumain ng prutas at mga hayop. Pagod. Magpahinga sa lupa. Antok. Humiga sa lupa at ang kalangitan ay magiging iyong kumot. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Sa loob ng 3 taon, ang respeto ni Wang Ping sa kanyang ama ay lalong lumalim. Sa kanyang mga mata, ang kanyang ama ay ang pinakakamanghamanghang tao sa buong mundo. Matapos ang pagtagumpayan sa mga bundok, ang mga ilog ay susunod. Ang anino ng ama at anak na ito ay makikita sa bawat ilog. Pinagmamasdan nila ang mga dakilang ilog at pinapakinggan ang mga halos Diyos na dagandong ng tubig. Isang nag-iisang bangka ang tumutok sa pansin ni Wang Ping at ang unti-unting pagbabago ng kanyang isipan. Habang tinatawid nila ang ilog, patuloy itong sumusulong at hinahamon ang malalakas na alon. Si Wang Lin at Wang Ping ay nag-iwan ng kanilang mga anino sa buong ilog na dumadaan sa halos buong planeta Ranyon. Mas marami pang tawa mula kay Wang Ping, at kasabay nito ang masayang tawanan ni Wang Lin. Ang ganitong tawa ay napakabihira mula kay Wang Lin. Ang kanyang tawanan ay parang nakakahawa at naging mas masaya si Wang Ping. Para bang basta't ang kanyang ama ay nariyan sa kanyang tabi, ang lahat ay magiging maayos. Ama, isusumpa ko na makakasama kita habang buhay. Kahit sa kamatayan, kung magkakaroon ng muling buhay, kahit hindi na tayo mag-ama, hindi kita makakalimutan. Sa ilog, ang tinig ni Wang Ping ay puno ng determinasyon.
Ang nag-iisang bangka ay dumaan sa ilog na tumawid sa higit kalahati ng planeta Ranyon at patungo sa dagat. Natapos na ang paglalakbay sa lupa, ngunit nagsimula pa lang ang paglalakbay sa dagat. Habang ang barko ay dumadaan sa dagat ng hangin, ang mundo ni Wang Ping ay lumawak ng walang hanggan. Ang mga isla at alon ay dumaan isa-isa. Nakita niya ang mga kidlat ng langit na tumama sa ibabaw ng tubig. Nakita niya ang isang dambuhalang balina na kasing laki ng isang bayan. Nakakita pa siya ng isang mirage. Ang kalawakang dagat ay mas malaki kaysa sa lupa. Naramdaman ni Wang Ping na ang kalawakan ng dagat ay katulad ng sa kanyang ama, tila walang katapusan. Matapos magtaglay ng walang hanggan ng dagat, ang tapang ng bundok, at ang walang katapusang daloy ng ilog, naranasan niyang madama ang lakas ng mundo. Nang bumalik si Wang Lin at Wang Ping sa lupa makalipas ang 5 taon, si Wang Ping ay muling isinilang. Bagamat siya ay isang mortal pa rin, ang kanyang kaluluwa ay umangkop sa mundo. Nang bumalik sila, ang huling bundok na kanilang tinawid ay ang Quilian Mountain na malapit sa Fallen Moon Village. Ang kabataan sa mukha ni Wang Ping na may edad na 27 ay ganap na nawala. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa loob ng 8 taon ng paglalakbay, ang bahid ng demonyo ay unti-unting nawala at pinalitan ng ganap na kagwapuhan. Ang matalim at gwapong mukha na ito ay naglalaman ng isang ngiti na kasing liwanag ng araw at mas maliwanag pang mga mata. Tinitingnan si Wang Ping, si Wang Lin ay nagpakita ng isang ngiti. Ang paglalakbay na ito ay isang paraan na matagal nang inisip ni Wang Lin upang tulungan si Wang Ping na ganap na alisin ang galit sa kanyang katawan. Ang gamot ni Liu Mi at ang spell ni Wang Lin ay tanging nakatulong upang alisin ang karamihan ng galit dahil ang galit ay masyadong nakaugat sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng 20 taon ng kapayapaan, ang galit ay unti-unting hamupa, at ang 8 taon ng ebolusyon ng kaluluwa ay nagbigay daan kay Wang Ping upang linisin ang kanyang kaluluwa. Hindi na mamilin, si Wang Ping ay unti-unting tinanggal ang galit sa kanyang kaluluwa hanggang ang natirang tanging bakas na lamang. Ang bakas na ito ay isang bagay na walang gamot o spell na makakaalis. Tanging ang siklo ng muling buhay ang makakatanggal nito. Sa ilalim ng Quilian Peak, tinitingnan ni Wang Lin ang malalayong nayon at nagtanong, ayaw mo bang tumingin? Sa tabi niya, si Wang Ping ay umiling at nagsabing, hindi pupunta. Hindi na nagsalita si Wang Lin at nagpatuloy patungo sa tuktok ng bundok. Sinundan ni Wang Ping ang kanyang ama at tumawa, Ama, noong bata pa ako, narinig ko ang mga tao na nagsasabi na ang Quilian Peak ay may mga ulap ng langit. Sabi nila, kapag sumipsip ka ng isang hininga, magiging imyon ka sa sakit sa loob ng 10 taon. Palagi kong ang inisip kung kailan dadalhin ako ni ama dito. Si Wang Lin ay bahagyang ngumiti at mahinahong tumingin kay Wang Ping. Ang mag-ama ay dahan daw ang umakyat sa tuktok ng matayog na Quilian Mountain. Libu-libong ulap ang lumulutang sa tuktok. Para bang sila ay naglalakad sa mga ulap. Si Wang Ping ay huminga ng malalim at pagkatapos ay tumingin kay Wang Lin. Bagamat ang Quilian Mountain ay napakataas, hindi ito matutumbasan ng kanyang ama. Bagamat ang Quilian Mountain ay mataas, hindi ito matutumbasan ng kanyang ama. Ang ulap sa malayo ay tila dumilim, at naririnig ang tunog ng kidlat at kulog mula dito. Ang lakas ng kalikasan ay hamatak sa pansin ni Wang Ping. Hindi nagtagal, lalakas ang tunog ng kulog. Isang basang hangin ang humaplos, kasunod ang ulan. Habang ang madilim na ulap ay kumakalat, tumitindi ang ulan. Dahil matagal nang hindi umuulan, nagsimulang maglutangan ng alikabok sa ibabaw ng lupa. Ngunit bago ito tumaas ng sobra, mabilis itong sumama sa bumababang ulan at bumalik sa lupa. Ang alikabok ay parang mga naglalakbay na manguukit ng langit na nagnanais makarating sa langit, ngunit pinigilan ng ulan. Parang mga manguukit ng langit, gaano karaming butil ng alikabok ang talagang makakaakyat sa langit. Lumipas ang kulog at ulan. Tahimik na pinanood ng mag-ama ang lahat mula sa tuktok ng bundok. Ang ulan ay tila bumabagsak saan man, ngunit wala ni isang patak ang tumama sa kanilang mga katawan. Maliban sa malalakas na kulog at tunog ng ulan, wala nang ibang ingay. Mabilis dumaan ang kulog at ulan. Hindi nagtagal, nawala ang ulap at isang bahaghari na parang nakabitin mula sa langit ang sumak sa harapan ng mag-ama. Ang bahaghari ay maganda at makulay. Ang 7 kulay na magkalapit ay tila may kasamang kaunting hint ng daang makatawid sa langit. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang katahimikan ay nabasag ng isang tunog ng paghampas. Mula sa malayo, isang espada na lumilipad ang dumaan na may kasamang malalakas na tunog, na parang sisirain nito ang bahaghari habang dumadaan ito. Isang lalaking nasa katanghalian ng buhay ang nakatayo sa loob ng liwanag ng espada. Ang taong ito ay may aura ng isang Diyos habang nakatayo sa isang berdeng espada na naglalabas ng malamlam na liwanag. Habang lumilipad, agad niyang napansin sina Wang Lin at Wang Ping sa tuktok ng Quilian Peak at nagulat. Para sa isang mortal na makakyat dito ay hindi pangkaraniwan, kailangan ng matinding determinasyon. Nagpakita siya ng paghanga ngunit hindi tumigil. Lumipad siya patungong bundok at nagtuloy-tuloy sa malayo.
Pinanood ni Wang Ping ang lalaking nasa katanghalian ng buhay hanggang sa mawala siya sa kalawakan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Wang Ping ang ganitong bagay. Labis siyang nagulat at hindi mapakali sa matagal na panahon. Bulong ni Wang Ping, "Tatay, yun ba, isang immortal?" Si Wang Lin ay nagsay at mahinahong sumagot, "Oo." Nag-isip si Wang Ping ng matagal bago niya itinaas ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Wang Lin ng matalim na mata at malumanay na nagsabi, "Tatay, hindi ba talaga ako pwedeng magtanim ng lakas?" Nagtama ang tingin ni Wang Lin sa bahaghari na dahan daw ang nawawala. Sa kaloob-looban ng kanyang mata, mayroong kalungkutan. Hindi siya nagsalita at tumanggaw lang. Walang sinabi si Wang Ping ngunit pinanood ang lugar kung saan nawala ang lalaking nasa katanghalian ng buhay. Pagkatapos nilang umalis sa Quiliantic, ganap na tahimik si Wang Ping. Naglakad sila sa pangunahing daan patungo sa isang bayan bago sumakay ng karwahe patungo sa malaking lungsod. Habang naglalakbay, hindi nagsalita si Wang Ping. Maliban sa magtataho, sila lamang ni Wang Lin ang naroon. Tumingin si Wang Lin sa labas, at sa kanyang mga mata, mas lalong tumindi ang kalungkutan at may kasamang hindi maipaliwanag na kapetan. Tahimik ang karwahe ng matagal. Ibababa ni Wang Ping ang ulo at malumanay na binulong, "Tatay, gusto ko pong magtanim ng lakas." Ito ang pangalawang pagkakataon na sinabi niyang gusto niyang magtanim ng lakas. Ang unang pagkakataon ay 10 taon na ang nakalipas, noong siya ay 17 taong gulang. Hindi binawi ni Wang Lin ang kanyang mata, patuloy siyang tumingin sa labas at mahinahong nagsabi, "Hindi ka angkop magtanim ng lakas." Tumingin si Wang Ping sa anyo ng kanyang ama at hindi maipaliwanag na tanong, "Tatay, bakit?" Pumikit si Wang Lin. Parang noong 10 taon na ang nakalipas, hindi siya nagsalita, tanging tumingin lamang kay Wang Ping. Ang tunog ng mga gulong ng karwahe na dumadaan sa kalsada ay nagtakip sa paglipas ng oras. Sa wakas, ibinaba ni Wang Ping ang ulo at malumanay na binulong, "Nauunawaan ko po, tatay." Kabanata 673. Xing Yi. Bumawi si Wang Lin ng kanyang tingin, kaya't hindi nakita ni Wang Ping ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Walang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit hindi pinapayagan ni Wang Lin si Wang Ping na magtanim ng lakas. Hindi alam ni Sun Tai, hindi alam ni Wang Ping, tanging si Wang Lin lamang ang nakakaalam ng tunay na dahilan. Hindi niya kayang sabihin kay Wang Ping. Para sa kapakanan ni Wang Ping, hindi niya kayang gawin iyon, wala itong kinalaman kay Liu Mei. Hindi narinig ni Wang Ping ang pagsay ni Wang Lin. Tahimik na nag-isip si Wang Lin habang tinitingnan ang desyertong tanawin sa labas. Sa loob ng karwahe, ganoon din si Wang Ping. Ang katahimikan sa pagitan ng mag-ama ay naging mas matindi. Pagkalipas ng matagal na panahon, inilipat ni Wang Ping ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang ama. Mula sa gilid, tila mas marami ng mga kulubot ang mukha ng kanyang ama. Hindi na nakayanin ng kanyang puso at mahina niyang sinabi, "Tatay, ako po ang may kasalanan." Lumiko si Wang Lin. Nagpakita siya ng isang mahinahong ngiti ngunit hindi nagsalita. Ang Vast Water City ay isang subkapital na lungsod ng isa sa 3 malalaking imperyo sa planeta ng Ranyun, at pangalawa lamang sa kabisera sa kasaganaan. Malapit din ito sa ilog, kaya't isang masiglang lungsod. Pumasok ang karwahe sa lungsod at huminto sa isang istasyon. Bumaba sina Wang Lin at Wang Ping at pumasok sa masiglang lungsod. Hindi pa nakikita ni Wang Ping ang ganitong kasigla at kalaking lungsod. Habang tinitingnan niya ang paligid, parang nakalimutan niya ang lahat ng kalungkutan mula kanina. Pumasok si Wang Lin sa isang marangyang kainan sa silangang bahagi ng lungsod. Agad lumapit ang isang waiter at pinangunahan ng mag-ama patungo sa isang mesa malapit sa bintana. Hindi nagtagal, dinala ang alak at pagkain. Marahil ay dahil sa sobrang gwapo ni Wang Ping, agad siyang nakuha ang atensyon ng maraming kababaihan sa kainan. Para kay Wang Ping, matagal na niyang naranasan ito noong bata pa siya sa kanilang baryo. Hindi kumilos si Wang Lin at tanging ang alak lang ang iniinom niya. Si Wang Ping naman ay dahan daw ang tinikman ng mga putahe. Ibaba ni Wang Lin ang alak at mahinahong nagsabi, "Simula ngayon, dito tayo maninirahan. Una, kailangan natin bumili ng bahay." Tumanggo si Wang Ping at ngumiti. "Tatay, maganda po dito." Pagkatapos ng matagal na paglalakbay at pagtingin sa mga bundok at ilog, parang bigla akong pumasok sa mundo nang dumating tayo sa makulay na lungsod na ito. Pagkatapos magsalita ni Wang Ping, narinig nila ang isang pang-iinsulto mula sa isang mesa malapit sa kanila. 3 tao ang nakaupo sa mesa na iyon. Isa sa kanila ay isang matandang lalaki na nakasuot ng seda at mukhang napaka-dignified. Bagamat madilim ang kanyang mga mata, kapag binuksan niya ito ay nagbibigay siya ng isang marangal na aura. Sa tabi niya ay may 2 tao, isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay gwapo at dignifikado. Nagsusuot siya ng isang purpurang roba na may gintong mga berdang linya, mukhang mamahalin. Ang babae naman ay nasa mga 20 taon, may itim na buhok na parang talon. Bagamat hindi siya ganap na maganda, nagbigay siya ng isang preskong pakiramdam.
Ang nag-insulto ay ang lalaki sa purpurang damit. Tumingin ang lalaki sa purpurang damit sa babae sa tabi niya at tumawa. Ang batang ito ay nakakatuwa. Ito ang unang beses niyang pumasok sa Vastwater City at nag-uumpisa siyang magsalita ng mga kalokohan, tulad ng pagiging sanay sa mga bundok at ilog at ito ang unang beses niyang makita ang mundo. Kalokohan. Hindi siya nagsalita ng malakas, ngunit ginawa niyang marinig ang mga salitang ito ni Wang Ping. Nakakunot ang noo si Wang Ping ngunit hindi nagsalita. Si Wang Lin naman ay kinuha ang kanyang inumin at uminom ng isang lagok. Tumingin siya sa tatlong tao sa mesa na iyon nang hindi malinaw. Ang babae ay nakakunot ang noo at mahina niyang tinanong, nakakatawa ba? Tumawa ang batang lalaki. Junior Apprentice Sister Ching Yi, bakit hindi ba ito nakakatawa? Nagpakita ng kaunting inis ang babae at iniwas ang tingin. Bumantong hininga ang batang lalaki. Ang dahilan kung bakit tumawa siya kay Wang Ping ay dahil nang pumasok sila, ang palaging malamig na babae na ito ay tumaas ang ulo at tumingin kay Wang Ping. Kung hindi dahil sa babae na ito, paano siya makakapagkain sa isang lugar tulad nito na ayon sa kanyang status? Nang makita niya ang ekspresyon ng babae, bumulong siya, bumantong hininga at nilingon si Wang Ping. Maingat na sinabi ng batang lalaki sa purpurang damit, kung ang hitsura niyang iyon ay ipinanganak sa isang babae, tiyak magiging kaakit-akit siyang babae. Sayang, ipinanganak siya bilang lalaki, tunay na sayang, pero kung magiging prostitute siya, maganda na siya. Ang paulit-ulit na pang-uinsulto ay nagpasya kay Wang Ping na ay lapag ang kanyang pangkumain. Inilabas niya ang kanyang ulo at tiningnan ng batang lalaki, at nagsabi, magandang mukha. Kung ipinanganak sa isang tao, tiyak maganda siya. Sayang, ipinanganak siya bilang isang anak ng kabastusan, sayang talaga. Ang ekspresyon ng batang lalaki sa purpurang damit ay tumaas, ngunit bago siya nakapagsalita, nagkunot ang noo ng matandang lalaki at sumigaw, kailan pa ba pinapayagan ng mga ganitong uri ng tao na pumasok sa Jingyazuan? Wala silang galang. Hayaan mong ituro ko sa iyo ng kaunti. Habang nagsasalita ang matandang lalaki, itinapon niya ang kanyang mga pangkumain at mabilis na lumipad na parang kidlat. Tinututok niya ito sa mga balikat ni Wang Ping. Kung tumama ito, tiyak na mawawalan ng gamit ang mga kamay ni Wang Ping. Sa sandaling itapon ng matandang lalaki ang mga pangkumain, nagulat ang babae sa tabi nila. Tumayo siya at tila susundan ng mga pangkumain. Ngunit sa sandaling malapit na ang mga pangkumain, bigla silang nawalan ng lakas at dahan-dahang lumapag sa tabi ni Wang Ping. Ang mga mata ni Wang Lin ay malamig habang inilapag ang kanyang baso ng alak at pinanood ang matandang lalaki ng malamig na tingin. Isang sulyap. Bigla nag-alis ng katawan ng matandang lalaki, para bang ang libu-libong kidlat ay sumabog sa kanyang isipan. Ang tingin na iyon ay parang matalim na espada na tumchuan sa buong katawan niya sa mata. Sumabog ito sa kanyang isipan at pumasok sa kanyang kaluluwa. Parang nais nitong sirain ang kanyang kaluluwa, patayin ang apoy ng kanyang core, at gawing magwasak ang kanyang golden core. Biglang nanigas ang katawan ng matandang lalaki, para bang tinamaan siya ng isang malakas na kidlat. Ang kanyang mga kamay at paa ay nanginginig ng hindi kayang pigilan. Ano ito? Nagalog ang utak ng matandang lalaki at nagsimula siyang magulol. Naramdaman niyang matinding sakit sa gitna ng kanyang noo. Parang may kutsilyo na tumchuan sa kanyang bungo. Narinig ang tunog ng mabilis na tibok ng puso ng matandang lalaki na parang magbabagsak ang kanyang katawan. Basang-basa siya ng malamig na pawis, para bang malalabanan niya ang kanyang kalaban ng hubad. Halos mag-collapse na ang buong katawan ng matandang lalaki dahil sa isang tingin. Isang agos ng dugo na may konting gintong kulay ay tumulo mula sa gilid ng kanyang bibig. Nagkaroon siya ng bitik sa core at ang enerhiya ng kanyang core ay tumagas sa kanyang dugo. Ang matandang lalaki ay isang core formation cultivator. Samantalang ang batang lalaki sa purpurang damit ay nasa yugto lamang ng chi condensation, at ang babae ay hindi pa umabot sa foundation establishment stage. Dahil ang isang cultivator ng core formation ay maaring kumilos ng ganito nang walang pakundangan at magpakita ng ganitong kasamaan laban sa isang mortal, nagpakita si Wang Lin ng killing intent ng walang alinlangan. At higit sa lahat, ang matandang lalaki ay nag-provoke sa kanyang anak. Ikaw, ang upuan ng matandang lalaki ay dumabog at bumagsak siya sa lupa. Nanlilimos ang mukha niya at mabilis siyang kumuha ng mga gamot upang lunukan at agad na piniga ang isang jade message. Tahimik na tahimik ang buong restoran habang ang maraming bisita ay naguguluhan pa. Gayunpaman, may ilang matatalinong customers na mabilis na nagbayad at umalis. Labis na nagulat ang batang lalaki sa purpurang damit. Hindi man lang niya tiningnan ng matandang lalaki. Sa halip, ang kanyang mga mata na puno ng kalungkutan ay nakatutok kay Wang Lin at Wang Ping. Samantalang ang babae ay nakatunganga, nakatitig kay Wang Ping at Wang Lin. Hindi niya inisip na mangyayari ang ganitong pangyayari. Hindi ko kailangan ng tulong mo sa pagtuturo sa anak ko. Binawi ni Wang Lin ang kanyang tingin, kinuha ang alak, at uminom ng isang lagok. Kabanata 674. Minsan lang.
Hindi naisip ng matandang lalaki na magsalita, dahil ang kanyang core energy ay tumakas na papunta sa kanyang katawan. Natakot siya na kung magsalita siya, agad itong mawawala. Kung mangyari yun, kung hindi siya mamatay, ang kanyang antas ng cultivation ay babagsak ng malaki. Ang kasalukuyan niyang kalagayan ay ganap na umaasa sa mga pil na nilunok niya kanina upang mapigilan ang pagkawala ng kanyang core energy, ngunit kaunti lamang ang epekto nito. Mga hibla ng spiritual energy ang nagmumula sa kanyang katawan, na parang berdeng usok. Tumingin ang batang lalaki sa purpurang damit kay Wang Lin at tumango. Hindi ko inaasahan na ikaw ay isang cultivator. Mabuti, sa planetang Ranyun, dahil ininsulto mo ang pamilya Son, parang. Bago pa siya makapagtapos ng pagsasalita, iniwagayway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Agad na nayanig ang katawan ng batang lalaki, napakaputi ng kanyang mukha, at bumagsak siya sa lupa. Hindi siya pinatay ni Wang Lin, dahil wala siyang maraming spiritual energy at itinuturing pa ring isang mortal. Sa karanasan ni Wang Lin, ang batang lalaki sa purpurang damit ay alinman sa direktang inapo ng isang pamilya ng cultivator o isang mataas na uri sa mga mortal. Gayunpaman, kahit ano pa ang kanilang identidad, wala itong pakialam kay Wang Lin. Sa planetang Ranyun, siya ang pinakamataas na ninuno. Ang nakita ni Wang Ping ay ikinagulat niya at tumingin kay Wang Lin. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang ama ay hindi isang ordinaryong cultivator. Isang sulyap lamang mula sa kanyang ama ay sapat upang magbago ang kalagayan ng matandang lalaki. Si Qing Yi ay nakatitig sa mag-ama. Matapos mag-alinlangan ng kaunti, lumapit siya at magalang na nagsabi, "Senyor, kami po ang naging padalos-dalos." Kinuha ni Wang Lin ang jug ng alak, uminom ng isang lagok, at hindi tiningnan si Qing Yi. Kinagat ni Qing Yi ang ibabang labi. Habang naguguluhan siya, ngumiti si Wang Ping. Siya ay talagang gwapo, at ngayon ang kanyang ngiti ay nagpapaganda pa sa kanya. Tiningnan ni Wang Ping si Qing Yi at nagtanong, "Miss, ang pangalan mo ba ay Qing Yi?" "Ako po si Wang Ping." "Ikaw po ba ay isang cultivator?" Ang ngiti ni Wang Ping ay nagpattern sa pula ng mukha ni Qing Yi at mahinang sinabi, "Oo, pero sinabi na ng master ko na bago pa man makarating sa foundation establishment stage, hindi ko dapat tawaging sarili kong cultivator." "Ang pangalan mo po ba ay Wang Ping?" "Ang nangyari ngayon ay kami po ang may kasalanan, ngunit dapat po kayong umalis agad." Kanina po ay pinigan ni Master ang message Jade. Baka po may dumating na hindi inaasahan." Si Wang Ping ay ngumiti ng bahagya. Hindi niya ito pinansin at nagsimula siyang makipag-chat kay Qing Yi. Habang nangyayari ito, narinig nila ang tunog ng hangin mula sa labas ng restaurant. Isang malakas na hangin ang dumaan at tatlong matandang lalaki ang biglang lumitaw sa loob ng restaurant. Mabilis at magalang na sinabi ni Qing Yi, "Ancestor Son." Isa sa mga matandang lalaki sa tatlo ay may puting buhok at ang kanyang mga mata ay parang kidlat. Nagbigay siya ng pakiramdam ng presyon kahit hindi galit. Pagkapasok sa restaurant, mabilis niyang iniskan ng matandang cultivator na nakaupo sa sahig. Iniiwasan ang tingin at tumingin kay Wang Lin at Wang Ping. Sa nakita niya, si Wang Lin ay isang mortal lamang na walang spiritual energy. Ngunit ang batang lalaki ang nagdulot ng pagkabahala sa mga mata ng matandang lalaki. Tiningnan niya itong mabuti at nagpakita ng kakaibang reaksyon sa kanyang mga mata. Ang batang ito ay may pambihirang talento, kahit na ang katawan niya ay mortal. Ngunit parang ang kanyang kaluluwa ay naglalaman ng buong mundo at puno ng lakas. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay bihirang makita kahit sa mga cultivator. Hindi basta-basta ang dalawang ito. Napansin ng core formation cultivator sa sahig ang pagdating ng matandang lalaki at binuksan ang kanyang mga mata. Hindi niya kayang pigilin ang core energy na nandoon at nagbigay siya ng isang malungkot na sigaw. Ang mist ay lumabas mula sa kanyang katawan at ang kanyang itsura ay naging mapatla. Agad niyang sinabi, "Uncle, siya po ang nang-abuso sa akin, iligtas niyo po ako." Ituro niya bigla kay Wang Lin. Gumawa ng seal ang matandang lalaki gamit ang kanyang kanang kamay at itinutok ito sa matandang lalaki. Isang seal ang lumipad at tumama sa pagitan ng mga kilay ng matandang lalaki. Ang spell na ito ay agad na pinalawak at bumuo ng isang seal na naglock sa core energy na tumatakas. Pagkatapos gawin ito, tiningnan niya si Wang Lin at nagsalita ng may galit, "Matindi ang pamamaraan mo. Akala mo ba'y hindi kikilos ang pamilya Son kapag narinig nila ito?" Hindi tiningnan ni Wang Lin ang matandang lalaki. Binigay niya ang jug ng alak at kalmado niyang sinabi, "Ping-er, tayo na." Tumayo siya at nagsimulang maglakad patungo sa labas. Ngumiti si Wang Ping kay Qing Yi. Nang makita ni Qing Yi ang ngiti, namula ang kanyang mukha. Malaki ang naiwang impresyon ni Wang Ping sa kanya. Ito ay mula sa katotohanan ng kumilos ang kanyang master laban sa kanya, naglaan siya ng oras upang pigilan ang master. Matapos tumayo, sumunod si Wang Ping sa kanyang ama palabas ng restaurant. Humulik ang matandang lalaki ng malamig na sigaw at humakbang papunta upang pigilan sila. Ang dalawang matandang lalaki sa kanyang gilid ay ginawa rin ang pareho.
Tapusin natin ang usapan, saka kayo aalis. Maitim ang tingin ni Wang Lin at kalmado siyang kumuha ng hakbang. Bagamat ito ay isang simpleng hakbang, isang malakas na tunog ang umalingaw sa isipan ng tatlong matandang lalaki. Para bang hindi ito tumama sa lupa kundi sa kanilang mga isipan. Ang dalawang tao sa likod ng mga matandang lalaki ay nasa kalagitnaan ng nascent soul. Malaki ang pagbabago ng kanilang ekspresyon at agad nilang pinaganya ang kanilang spiritual energy at hindi namamali na kumilos sila ng ilang hakbang pabalik. Hindi ito isang Dao technique o spell. Walang anumang sinala ng celestial spiritual energy mula kay Wang Lin. Ngunit sa mga mata ng tatlong matandang lalaki, ito ay isang aura na lampas sa anuman spell na nakita nila. Ito ay isang aura na lumalabas lamang kapag ang isang tao ay umabot sa tuktok ng kanilang henerasyon. Ang sinuman na may sariling Dao ay naglalaman ng langit at lupa sa kanilang katawan. Maaari nilang gamitin ang kapangyarihan ng langit upang magdulot ng presyon. Hindi lang ang tatlong matandang lalaki, kahit ang mga karaniwang ascendant cultivators ay hindi makakaya ito. Ang matandang lalaki sa gitna na may pinakamataas na cultivation, nasa peak ng late stage ng nascent soul. Nasa proseso siya ng pag-unawa sa langit at kalahating hakbang sa soul formation stage. Ang aura ni Wang Lin ay sobrang lalim sa mga mata niya. Para bang tinamaan ang kanyang kaluluwa ng sulyap ni Wang Lin, kaya't napatla ang kanyang mukha at kumuha ng dalawang hakbang pabalik. Naglakad si Wang Lin sa kanya at umalis ng restaurant. Sumunod si Wang Ping, at nang lumabas siya sa restaurant, tumingin siya kay Qing Yi at nagbigay ng isang magaan na ngiti. Namula ang mukha ni Qing Yi. Sa pagkakataong ito lang, ang boses ni Wang Lin ay mula sa labas ng restaurant at dahan daw ang umabot sa mga pandinig ng mga cultivator ng pamilya Sun. Matagal bago sila makabawi, at nang mangyari iyon, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Paglabas ng restaurant, nagdalawang isip si Wang Ping sandali bago hinabol ang kanyang ama at ngumiti. Tatay, kilala mo ba ang pamilya Sun? May ilang karanasan ako sa kanila. Nangako ang iyong ama na protektahan ang kanilang pamilya sa loob ng isang siglo. Hindi itinago ni Wang Lin kay Wang Ping ang anumang bagay maliban sa dahilan kung bakit hindi pinapayagan si Wang Ping na mag-cultivate. Ang babaeng iyon na nagngangalang Qing Yi ay hindi masama. Tumingin si Wang Lin kay Wang Ping na may ngiti na parang hindi ngiti. Nagulat si Wang Ping, at ang kanyang gwapong mukha ay nagpakita ng isang bihirang pamumula. Bumili sina Wang Lin at Wang Ping ng isang malaking courtyard house sa hilagang bahagi ng Vastwater City. Matapos itong linisin saglit, sila ay tumira. Napakalaki ng bahay na ito at maraming silid. Nang ibenta ito ng dating may-ari, nag-iwan din sila ng ilang alilang babae. Sa sandaling ito, isang malaking kaguluhan ang naganap sa sangay ng pamilya Sun sa Vastwater City dahil sa mga salita ni Wang Lin. Kabanata 675. Kahilingan ni Wang Ping. Simula nang mawala ang ninuno ng pamilya Ran at si Carefree Shanren, ang pamilya Sun ay kumuha ng posisyon ng pamilya Ran sa planetang Ranyun dahil kay Sun Shi. Lalo silang naging malakas kaysa sa dating pamilya Ran at naging pinakamataas na puwersa sa planeta. Sa loob ng 20 taon ng pagbabago, naging mayabang ang mga tao ng pamilya Sun. Mayroong isang sangay ng pamilya Sun sa Vastwater City. Sa sandaling iyon, tatlong mga matatandang soul formation cultivator ang nakaupo sa pangunahing bulwagan ng bahay ng sangay ng pamilya Sun. Nakatayo sa kanilang harapan ang lahat ng mga tao nakasangkot sa insidente sa restaurant. Ito ang unang pagkakataon na nakialam si Qing Yi sa isang ganitong sitwasyon, kaya't siya ay labis na kinakabahan. Nakayuko ang kanyang ulo at may magalang na disposisyon. Ang kanyang guro, ang core formation cultivator, ay nakatayo sa tabi niya. Ngunit ang kanyang mukha ay mapatla at ang kanyang cultivation ay bumagsak mula sa core formation stage patungo sa late stage ng foundation establishment. Isa sa mga matatandang miyembro ng pamilya Sun ay isang matandang lalaking may pulang mukha. Bahagya niyang binuksan ang kanyang mga mata at mahina niyang sinabi ba talaga ng taong iyon? Ang matandang lalaking nasa late stage ng nascent soul na nagtangkang pigilan si Wang Lin ay mabilis na tumango at nagsabi, siguradong hindi ako nagkamali. Malinaw na sinabi niyang just this once. Isang malamig na hininga ang lumabas mula sa isang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng damit, pagkatapos ay naging malamig ang kanyang mga mata at sinabi, mukhang may nais mag-provoke sa pamilya Sun ko. Ang taong ito ay kayang pabagsakin ang core ng isang core formation cultivator ng isang sulyap at pinatakas ang tatlong nascent soul cultivators ng isang hakbang. Natatakot akong siya ay nasa soul transformation stage. Ang huling elder ay kalmadong nagsabi, anong masama kung siya ay nasa soul transformation stage? Nandyan pa ang ninuno ng pamilya Sun, at mayroon ding senior na magpoprotekta sa atin ng isang siglo. Hindi man lang manggahas ang pamilya Huan mula sa planetang Thousand Illusion na magprovoka sa senior na iyon. Hanggat nandyan siya, hindi babagsak ang pamilya Sun. Ang matandang may pulang mukha ay nagsalita muli, anong apelyido ng taong ito? Ang mga cultivator ay nanatiling tahimik ng matagal.
Ang matandang nasa late stage ng nascent soul ay nag-slight smile at nagsabi, hindi ko alam, ngunit mukhang nakipag-usap ang miyembro ng pamilya sa kanila. Baka siya ang makakaalam. Ang mata ng matandang may pulang mukha ay bumagsak kay Qing Yi. Alam mo ba? Ang katawan ni Qing Yi ay nanginig. Pagkatapos mag-isip sandali, umiling siya, hindi po alam ng junior. Anong lakas ng loob? Ang mga mata ng matandang may pulang mukha ay kumurot. Sa kanyang karanasan, agad niyang nalamang nagsisinungaling ang babae. Ang katawan ni Qing Yi ay malungkot na yumuko at mahina niyang sinabi, talaga po, hindi ko po alam. Ang matandang may pulang mukha ay nagbigay ng malamig na hininga. Pagkatapos ay tumayo siya at nagsabi, ilagay muna natin ang usapang ito. Inipormahan ko na ang pamilya tungkol dito at magpapadala sila ng isang soul transformation cultivator upang ayusin ito. Tungkol naman sa miyembro ng pamilya na ito, dahil may iba sa kanyang puso, palayasin siya sa pamilya Sun. Nais kong makita kung anong batayan mayroon ng taong ito upang magsalita ng mga mapanghamong salitang just this once. Sa planetang Ranyon, wala ni isa mang maglalakas loob na magsalita ng ganyan sa pamilya Sun ko. Sa hilaga ng Vast Water City, nakatayo na ang bagong karatula para sa bahay ni Wang Lin. Personal na isinulat ni Wang Lin ang dalawang karakter, Wang Mansion. Hindi pinalitan ni Wang Lin ang mga servant girl sa mansyon at pinanatili sila. Sa ganitong paraan, mas hindi malungkot ang mansyon. Sa kalaliman ng gabi, ang liwanag ng buwan ay damapo. Si Wang Lin at Wang Ping ay magkasalungat na nakaupo sa likod na silid-aralan. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, Ping-er, 19 na taon ng ordinaryong buhay, 8 taon ng pakikipagsapalaran, at ngayon bibigyan kita ng 30 taon ng kayamanan. Ang buhay ng isang tao ay puno ng saya at kalungkutan. Dapat mo nang malaman ang lahat. Ang pagiging mayaman o mahirap ay pareho lang din. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Ping. Matapos ang matagal na pag-iisip, bahagya siyang ngumiti. Ang kanyang mga mata ay kumislap habang tinanong, Tatay, ito ba ang kapalit ng hindi pagpapahintulot mo sa aking mag-cultivate? Tinitigan ni Wang Lin si Wang Ping at dahan-daw ang sinabi, Oo. Ang kanyang mata ay tumingin sa malayo sa labas ng bintana. Sa isang lugar na hindi makita ni Wang Ping, may kaunting kalungkutan sa mata ni Wang Lin. Ang kalungkutang iyon ay sobrang tindi, kaya't walang nakakaalam. Hindi kayang ipakita ni Wang Lin ang lihim na ito, kahit alam niyang iniwasan na ni Wang Ping ang kanyang nais na mag-cultivate at kasama ang kaunting galit sa kanya. Ping-er, hindi dahil hindi ko gusto na mag-cultivate ka, kundi ito lang, hindi ka makakapag-cultivate. Nagsay si Wang Lin sa kanyang puso. Lalo pang lumakas ang kalungkutan. Dahan-daw ang tinanong ni Wang Ping, Tatay, ano ang kayamanan? Hinayla ni Wang Lin ang kanyang tingin at tahimik na tinanong, anong klaseng kayamanan ang nais mo? Tatay, tinuruan mo ako na ang isang tao ay dapat lumaban laban sa langit at hindi magpasakop sa mundo. Pagdating ng bundok, akyatin ito. Pagdating ng ilog, tawilin ito. Pagdating ng dagat, tawilin ito. At huwag sumuko sa mundo. Dahil hindi mo ako pinayagang mag-cultivate, nais kong maging pinakamataas na pinuno sa mga mortal. Tinitigan ni Wang Ping ang kanyang tatay. Kung nais mo, maaari kang maging. Si Wang Lin ay pumikit. Lumaki na si Wang Ping. Sa impluwensya ni Wang Lin, unti-unti niyang nahanap ang sariling pananaw at pananaw sa mundo. Hindi na siya ang batang laging sumusunod sa kanyang tatay. Ngayon ay may sarili na siyang mga ideya at ideal. Tinitigan ni Wang Ping ang kanyang tatay at bamulong, hindi ko nais na maging isang pinakamataas na pinuno na ibinibigay sa akin, nais kong makuha ito ng sarili ko. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, oo. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at isang anino ang lumakad mula sa likod niya at pumasok sa anino ni Wang Ping. Sa pamamagitan nito, maaari mong gawin ang lahat sa planetang Ranyon. Tumayo si Wang Lin. Hindi niya tiningnan si Wang Ping habang papalabas siya ng silid-aralan. Ang kanyang likod ay tila may kaunting lungkot. Binuksan ni Wang Ping ang kanyang bibig at mukhang nais niyang magsalita. Ngunit sa huli, hindi niya ito nasabi at tanging tanong na lang na sumagi sa kanyang puso, Tatay, kaya mong ibigay sa akin ang lahat, kaya bakit? Ayaw mong payagan akong mag-cultivate, hindi ko nais mag-cultivate para sa sarili ko, kundi para, ang pangako noon, upang makasama ka magpakailanman, Tatay, sobrang mag-isa ka, ngunit bakit? Habang nakatayo si Wang Lin sa hardin sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang anino ay mahahabang damapo. Pumunta siya sa kanyang kwarto, humiga sa kama, at mahina niyang sinabi, isang araw, maiintindihan mo. Ngunit sana, dumating iyon ng mabagal. Sa katunayan, sana hindi mo na malaman kung bakit. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Wang Ping. 3 araw pagkatapos, isang tao ang dumating sa Vast Water City. Ang taong ito ay nakasuot ng itim na damit at medyo matanda na. Pagdating niya sa Vast Water City, pumunta siya sa sangay ng pamilya Sun. Ang lahat ng mga cultivator sa sangay ng pamilya Sun ay lumabas upang salubungin ang cultivator na ito.
Kahit na inisip na ang darating ay isang soul transformation cultivator, nang makita ng tatlong elders kung sino ang dumating, napansin nilang lahat at naging mas magalang pa. Magandang araw, Vice Family Head. Ang taong ito ay si Sun Qiming. Dahil sa usapin ni Wang Lin, tumaas ang kanyang ranggo sa pamilya. Gayun din, ang kanyang cultivation ay umabot na sa late stage ng soul transformation, kaya't itinalaga siya ni Sun Shi bilang susunod na pinuno ng pamilya. Walang sinayang na salita si Sun Qiming at agad na nagtanong, nasaan ang tao na yun? Hindi alam ng mga tao sa pamilya ang ibig sabihin ng kayang sirain ng isang core ng isang sulyap, ngunit siya ay may kabataran. Kahit kaya niyang gawin iyon, hindi siya makakapagpatakas ng tatlong nascent soul cultivators ng isang hakbang na walang gamit na spell. Ang ganitong uri ng bagay ay maaaring ipaliwanag kung gagamit ng spell, ngunit kung totoo ang sinabi ng Jade at walang ginamit na spell, tanging isang matandang halimaw sa ascendant stage lamang ang makakagawa nito. Hindi ito magagawa ng isang ordinaryong cultivator. Kabanata 676. Paghihiwalay. Ang pamilya Sun ay may malalim na ugnayan sa Vastwater City at matagal nang natuntun kung saan naruroon si Wang Lin at ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, mabilis na pinangunahan ng isang gabay si Sun Qiming patungo roon. Puno ng pamilya, ang taong iyon ay sobrang mayabang, nagsabi ng isa na lang. Akala ko ba may magtatangkang magsabi niyan sa pamilya Sun? Nagsimulang magsalita ang matandang may suot na berdeng damit, ngunit si Sun Qiming ay nagkunot ng noo at sumigaw, tumahimik ka. Ang matandang may suot na berdeng damit ay nanginig at agad tumahimik. Isang maliit na bagay lang ito, at kayo'y nagpasiklab ng malaking ingay. Ang taong ito ay pinatawad na, ngunit kayo'y walang utang na loob. Ang ekspresyon ni Sun Qiming ay malungkot habang malamig niyang tinitingnan ng lahat. Sinabi ni Sun Qiming ng seryoso, ang pamilya Sun ay malaki at nangunguna sa planetang Ranyon. Ngunit, lahat ng ito ay nakuha sa matinding halaga. Kung kayo'y magpapatuloy sa ganitong ugali, darating ang araw na magdadala kayo ng malaking kalaban sa pamilya Sun. Grandpa Sun, ang pamilya Sun ay may proteksyon ng senior na iyon. Kahit malakas ang kalaban, wala akong takot na magtangkang manggulo sa inyo. Ang nagsalita ay hindi isang miyembro ng pamilya Sun kundi ang binatang may suot na lila na may hindi pagkakaintindihan kay Wang Ping. Ang mga mata ni Sun Qiming ay nahulog sa batang lalaki at sinabi niyang mahinahon, batang lalaki mula sa pamilya yun, nagsimula ang isyong ito dahil sa iyo. Maghanda ka dahil baka hindi ito ganun kadaling ayusin. Ang batang lila na ito ay si Yun Wufeng. Siya ay isang miyembro ng pamilya yun mula sa planetang Cloud Sea. Ang planetang Cloud Sea ay isa sa mga pangunahing planeta sa hilaga ng All Heaven Star System. Mahina ang kanyang talento sa pagsasanay kaya't siya ay itinuturing na isang panlabas na miyembro ng pamilya. Pumunta siya rito kasama ang caravan ng pamilya yun, ngunit dahil kay Qing Yi, hindi siya sumama sa caravan at nagpaiwan. Para sa mga karaniwang pamilya ng mga cultivator, hindi nila kayang umalis ng planeta hanggat hindi umaabot sa soul transformation stage, ngunit para sa malalaking pamilya gaya ng pamilya yun, mayroon silang mga paraan upang makapagpalabas ng mga tao na hindi pa umabot sa soul transformation stage. Dahil sa kanyang mahinang talento, hindi siya inaalagaan ng pamilya yun. Ngunit dito sa planetang Ranyon, batay lamang sa kanyang pagkakakilanlan, lahat ng mga pamilya ng cultivator ay labis na magalang sa kanya. Matapos dumating sa hilagang bahagi ng Vastwater City, huminto si Sun Qiming at ang mga kasunod niyang miyembro ng pamilya Sun ng 100 talampakan mula sa Wang Mansion. Ang ekspresyon ni Sun Qiming ay malungkot. Nang makita niya ang dalawang salitang, Wang Mansion, nagkunot ang kanyang noo. Ang pangalang Wang. Nang pumasok siya sa Vastwater City, ginamit niya ang kanyang divine sense at wala siyang nakitang anuman. Ngayon, sinuri niya muli ang lugar at pareho pa rin. Matapos mag-isip ng kaunti, lumakad si Sun Qiming at malakas na nagsabi, ang pamilya Sun, si Sun Qiming, ay bumabati sa kapwa cultivator. Ang tinig na iyon ay naglalaman ng celestial spiritual energy, kaya't malinaw na pumasok sa pandinig ng bawat isa sa loob ng mansion. Hindi nagtagal, isang maliit na batang lalaki ang lumabas. Tiningnan niya ang pamilya Sun at sinabi, iniutos ng aking master na umalis kayo. Bago makapagsalita si Sun Qiming, may isang miyembro ng pamilya Sun na nagsimulang mangutya. Ang taong nagkutya ay ang matandang may pulang mukha. Hindi niya tinignan ang batang lalaki at malamig na sinabi, anong malaking ugali. Akala mo ba'y bulag ang pamilya Sun? Pagkasabi nito, tumungo siya at diretsyong pumasok sa mansion. Si Sun Qiming ay nagkunot ng noo at matalim na tiningnan ng mga salitang, Wang Mansion. Papunta na sana siya upang pigilan ng matandang lalaki nang huminto siya. Ang matandang may pulang mukha ay nasa soul formation stage. Lumapit siya ng isang hakbang at diretsyo niyang tinapakan ng pinto. Ngunit, nang mabangga ang kanyang kanang paa sa pinto, ang kanyang mukha ay naging mapatla. Para bang may hindi nakikitang puwersa na nagmumula sa mansion na iyon. Nakaramdam siya ng kilabot at umubo ng isang bangkos ng dugo.
Napaatras siya ng ilang hakbang, ang kanyang mukha ay mapatla at ang mga mata ay puno ng pagkabigla. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Sun Qiming. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang aura ng isang ascendant cultivator. Ang pinakamatinding pagkabigla sa kanya ay ang pamilyar niyang aura. Halos walang pag-aalinlangan, mabilis na hinawakan ni Sun Qiming ang matandang may pulang mukha at inihagis siya pabalik. Magalang niyang itinaas ang kanyang mga kamay at sinabi, "Pasensya na kung istorbo kami sa inyong pagsasanay, Senyor. Lilisa na kami ngayon." Pagkatapos nito, tinapit niya ang kanyang manggas at bigla silang nawala, kasama ang lahat ng miyembro ng pamilya Sun. Nang muling magpakita, sila ay nasa main hall ng branch ng pamilya Sun sa Vastwater City. Walang miyembro ng pamilya Sun ang pinapayagang lumapit sa loob ng 1,000 talampakan mula sa mansion na iyon. Sinumang magtangkang lumabag ay mawawala ang kanilang cultivation at itatapon mula sa pamilya Sun. Hanggang ngayon, ang puso ni Sun Qiming ay mabilis pa rin ang tibok at ang kanyang noo ay basang-basa ng malamig na pawis. Siya lang ang may cultivation na kayang magdulot ng pagkabasag ng core sa isang titig lang. Hindi pa nakita ng mga miyembro ng pamilya Sun si Sun Qiming na ganito. Gayun din, mabilis silang inalis ni Sun Qiming kaya't hindi nila kayang magtakda ng saloobin. Ang matandang may suot na berdeng damit ay tiningnan ng matandang may pulang mukha na nagiging mapatla at ang kanyang nascent soul ay malapit ng mag-collapse. Nang inig ang matandang may suot na berdeng damit at nagtanong, puno ng pamilya, sino ang taong iyon? Si Sun Qiming ay humalukip-kap ng malamig na tinig at sinabi, "May lakas kayo para manggulo sa kanya. Dapat ay kilala niyo ang senior na iyon. Kahit na ang aming ninuno ay narito, kailangan pa rin magpakumbaba sa kanya." Dahil sa taong ito, nakuha ng pamilya Sun ang lahat ng meron tayo ngayon. Maari bang ang taong iyon ba ay, ang matandang may suot na berdeng damit ay nanginig habang iniisip ang isang tao? Tinitigan ni Sun Qiming ang matandang lalaki at tumango. Sa sandaling iyon, ang lahat ng miyembro ng pamilya Sun ay napakaputa. Isa na lang. Ang pariralang ito ay lumitaw sa kanilang isipan. Pati na rin ang batang lila na si Yun Wufeng ay tila nakaramdam ng isang bagay. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit. Maliwanag na naalala niya na nang sabihin niyang gusto niyang magpaiwan sa caravan, sinabi sa kanya ng elder ng caravan na huwag magtangkang manggulo sa isang tao sa planetang Ranyon. Ang taong iyon ay si Shumo, na nilupig ang pamilya Huan at pinigil ang mga pamilya Chen at Shu na makialam. Ang pangalang, Shumo, ay kumalat sa buong hilagang rehiyon ng All Heaven Star System sa nakaraang 30 taon. Pagkatapos ng labanan sa pamilya Huan, ito ay isang labanan na talagang nakakagulat. Masasabi pa na maraming cultivators ang nahulog sa takot sa kabangisan ng laban. Habang nadarama ang takot, si Yun Wufeng ay bumalik sa kanyang kwarto sa bahay ng pamilya Sun. Si Qing Yi ay nakaupo sa kanyang kwarto na may maputlang ekspresyon. Ang kanyang cultivation ay nasil, kaya't siya ay parang isang mortal. Matapos itapon mula sa pamilya Sun, siya ay nahuli at dinala dito. Sa pamilya Sun, natural may mga tao na nais makipagkaibigan sa pamilya yon. Matapos bumalik si Yun Wufeng sa kanyang kwarto, wala siyang balak na pakialaman si Qing Yi. Tinutok niya ang kanyang mata sa kandila at puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Si Qing Yi ay nakatingin kay Yun Wufeng. Ang kanyang mga mata ay malamig. Dahil sa iyo, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana natiis ang galit ni Shumo. Lahat ng ito dahil sa iyo. Biglang inikat ni Yun Wufeng ang kanyang ulo at tinignan si Qing Yi. Hindi nagsalita si Qing Yi, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay nagulat at tumitig sa likod ni Yun Wufeng at ipinakita ang isang hitsura ng hindi paniniwala. Nagulat si Yun Wufeng. Paglingon niya, ang kanyang paningin ay naging itim at bumagsak siya sa sahig. Si Qing Yi ay mabilis na tumayo at magalang na nagsabi, "Senyor." Si Wang Lin ay lumabas mula sa mga anino at umupo. Hawak niya ang isang bote ng alak at uminom ng isang kagat bago dahan-dahang nagsabi, "Maganda ang iyong talento. Gugugol ka ng buong buhay mo kasama si Wang Ping at bibigyan kita ng nascent soul cultivation." Nang inig si Qing Yi at ang imahe ni Wang Ping ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang kanyang mukha ay naging pula at bahagyang tumango. 3 araw matapos noon, umalis si Wang Ping, at sumunod si Qing Yi sa tabi niya. Umalis si Wang Ping mula sa Vastwater City nang dala ang kanyang mga ideya. Hindi niya nais na mamuhay ng tahimik, nais niyang makatagpo ng excitement. Si Wang Lin ay naiwan dito mag-isa. Sa gabi ng pag-alis ni Wang Ping, marami siyang ininom. Dahil sa kanyang cultivation, hindi siya malalasing, ngunit siya ay nalasing sa gabing iyon. Ito ang unang pagkakataon niyang malasing sa mahigit 800 taon. Sa unang pagkakataon, nang hindi gumagamit ng spells, siya ay mukhang mas matanda. Nagpatuloy ang buhay at ang panahon ay dumaan. Ang hindi may iwasang siklo ng reinkarnasyon ay nagpatuloy at 3 taon na ang lumipas sa isang kisap mata.
Sa mga 3 taon na iyon, wala ni isang balita mula kay Wang Ping, at hindi rin siya nagsaliksik ng sadya gamit ang kanyang divine sense. Dahil ibinigay niya kay Wang Ping ang kalayaan at pagpili, hindi niya hahadlangan si Wang Ping. Sa 3 taon na iyon, isang sektang lumitaw sa hilagang bahagi ng planetang Ranyon. Ang sektang ito ay tinatawag na School of Heaven. Ang sektang ito ay binubuo ng mga mortal at hindi nakakagambales sa mga cultivators. Ang pag-unlad ng School of Heaven ay mabilis. Unti-unting kumalat ito mula sa hilagang bahagi ng planetang Ranyon na parang apoy at naging mas malakas. Nagkalat ang mga balita na parang mga snowflakes na unti-unting bumagsak. Ang mga balitang iyon ay nagsasabi na ang pinuno ng School of Heaven ay isang immortal at palaging may kasamang babae. Ang oras ay dumaan at 7 taon na ang lumipas. Si Wang Lin ngayon ay mukhang mas matanda. Ang pag-unlad ng School of Heaven ay parang isang bola ng nyebe na patuloy na lumalaki at lumalakas. May mga kinatawan na rin ng paaralan sa Vastwater City. Sa taglagas ng taong ito, habang ang hangin ng taglagas ay humuhaplos, lumabas si Wang Lin mula sa kanyang bahay tulad ng dati at naglakad patungo sa malapit na inn at tahimik na uminom. Ang kanyang mga mata ay malabo, parang hindi na siya nakakakita ng anuman. Tahimik lamang siyang nakatingin sa labas ng bintana, parang may hinihintay na isang bagay. Ang waiter sa inn ay matagal nang nasanay sa matandang lalaki. Matapos magdala ng alak at pagkain, umalis siya upang maglingkod sa ibang mga customer. Pagdating ng tanghali, dumami ang mga tao sa inn. Ang mga ingay mula sa mga tao ay kumakalat sa buong lugar. Medyo masigla. Narinig mo na ba na ang School of Heaven ay ngayon ang may hawak ng karamihan sa planetang Ranyon, at naging pinakamalakas na sekta sa 3 imperyo? Hehe, pati sa Vastwater City, may branch na ang School of Heaven. Pumunta pa nga ako doon ilang araw na ang nakakaraan. Ang kapitbahay ko, si Zhang ay miyembro ng School of Heaven. Binigyan pa nga nila kami ng bigas buwan-buwan. Ang 3 malalaking imperyo ay ang Daqin, Dishan, at Chenyun. Sabi nga, sa hilagang imperyo, ang Dishan, halos lahat ng kanilang mamamayan ay tinanggap ang mga aral ng School of Heaven. Sa ganitong pag-unlad ng School of Heaven, hindi magtatagal at kikilos ang 3 malalaking imperyo upang sirain ito. Huwag kang mag-alala, ang School of Heaven ay nakapag-develop na ng 10 taon. Kung gusto nila itong sirain, matagal na nilang ginawa. Mas interesado ako sa relasyon ng leader ng School of Heaven at ang babaeng palaging kasama niya. Tahimik na uminom si Wang Lin. Para bang ang lahat ng naririnig niya ay wala nang kinalaman sa kanya. Ang kanyang mata ay nakatingin sa malayo. Para bang kaya niyang tunghayan ng distansya at makita si Wang Ping, na nasa kalagitnaan ng kanyang edad ngunit puno pa rin ng sigla. Kabanata 697. Paglipas ng panahon. Hilagang bahagi ng planeta Ranyon, ang kabisera ng Dishan Empire. Isang tao ang nakaupo sa isang napakagandang palasyo. Ang taong ito ay halos 40 taon na, may kaunting puting buhok. Sa ilalim ng kanyang kilay na parang espada, matalim at kumikislap ang kanyang mga mata na parang mga bituin. Ang taong ito ay napakagwapo, at ang kanyang berdeng kasuotan ay nagpapalabas ng isang aura ng karangyaan at kapangyarihan. Nakalatag sa kanyang harap ang isang mapa. Habang tinitingnan niya ito, siya ay nag-isip ng malalim. Pagkalipas ng matagal na panahon, tinanggal niya ang kanyang mga mata mula sa mapa. Gabi na at ang liwanag ng buwan ay tumatabon sa lupa. Habang ang tao ay tahimik na nag-iisip, tumayo siya at naglakad palabas ng palasyo. Tinitigan niya ang mundong nababalutan ng liwanag ng buwan at malumanay na bamantang hininga. Pwede bang ang ama ko ay tinitingnan din ang mundong ito ngayon? Isang cotton velvet na balabal ang isinusuong sa likuran niya. Inangat ng lalaki ang kanyang mga kamay at isinuksok ito sa kanyang balikat, saka ngumiti. Hindi ka pa ba natutulog? Isang babae ang lumabas mula sa likuran ng lalaki. Maganda ang babae at kahit medyo matanda na, hindi siya mukhang matanda. Sa halip, naglalabas siya ng isang mature na aura. Nagpakita ang mga mata ng babae ng lamang habang tinitingnan niya ang lalaki at malumanay na nagsabi, malamig ang hangin ng gabi, magpahinga ka na. Hinawakan ng lalaki ang kamay ng babae habang tinitingnan ang buwan sa langit at dahan-daang nagsabi, Qingyi, anong sa tingin mo ang ginagawa ng ating tatay ngayon? Pumula ang mukha ni Qingyi. Matagal na niyang kasama ang lalaking ito at inilahad pa niya ang kanyang kasunduan sa ama nito. Ang mga taon ng kanilang pagsasama ay nagpatibay sa kanilang nararamdaman, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay namula tulad ng isang batang babae. Mahinang nagsalita si Qingyi, dapat ay ang iyong ama. Hinawakan ng lalaki ang kamay ni Qingyi at tumawa. Ang aking ama ay ang iyong ama. Ang puso ni Qingyi ay napuno ng tamis. Sinundan niya ang mga mata ng lalaki na nakatingin sa buwan at mahina niyang sinabi, siguro ang tatay ay nagpapahinga. Ang mga mata ng lalaki ay nagpakita ng kakaibang liwanag at tumanggo siya. Nararamdaman ko na ang ama ko ay nanunood sa akin ngayon. Sa Wang Mansion sa Vastwater City, inalis ni Wang Lin ang kanyang mga mata mula sa malayo.
Nakaupo siya sa hardin sa ilalim ng isang puno na kasama ang hangin ng taglagas at nakikinig sa mga dahon na dumudulas. Minsan may isang o dalawang dahon na mahulog at dumaan sa kanyang mga mata. Ang mga nahulog na dahon ay babalik din sa ugat ng puno. Parang mga anak na kapag napagod ay aalis, ngunit palaging babalik sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang oras ay dumadaloy ng tahimik habang ang mga dahon ay nahulog. Ang oras ay nagpatuloy, at sa isang kisap mata, lumipas ang 5 taon. Ang School of Heaven ay napakalaki at napalilibutan ng 3 imperyo, at patuloy pa rin itong lumalaganap sa buong planeta Ranyon. Kung mananatili ang kapayapaan, walang magiging problema, ngunit 3 taon na ang nakalipas, biglang nagkaroon ng pagbabago sa Dishan Empire. Nagsimula silang magsagawa ng crackdown sa School of Heaven at nagpadala pa ng malalaking puwersa ng sundalo upang lipulin ito. Ang biglaang pagbabago na ito ay parang pagdagdag ng tubig sa mainit na langis. Nagdulot ito ng kaguluhan sa mundong mortal at nagkaroon ng malawakang kaguluhan. Ang reaksyon ng School of Heaven ay matindi. Sa loob lamang ng kalahating buwan, nakontrol nila ang militar ng Dishan Empire nang walang pagdanak ng dugo. 6 o 7 sa bawat 10 tao sa Dishan Empire ay mga tagasunod ng School of Heaven. Ang pagpapatalo sa isang imperyo sa loob ng mas mababa sa isang buwan ay parang kidlat na tumama sa puso ng lahat. Walang nakapaghanda para dito, at ang kanilang mga kaluluwa ay nanginig. Ang The Qin Empire at ang Chen-Yun Empire ay hindi agad kumilos. Nagpadala sila ng mga mensahero sa School of Heaven upang mag-sign ng kasunduan na huwag maglaban sa isa't isa. Wala ng Dishan Empire at pinalitan ito ng isang malaking imperyo na tinatawag na Heaven Empire. Sa kabisera ng Heaven Empire, si Wang Ping ay nakasuot ng dragon robe habang nakatayo ng mataas, tinitingnan ng mundo. Sa kanyang tabi, tahimik na sinamahan siya ni Qing Yi. Ang mga opisyal ng Heaven Empire ay nakatingin sa kanilang bagong emperador. Hindi nila kayang basahin ang taong ito. Para bang wala ng halaga ang anumang bagay sa mundong ito para sa kanya. Para bang kahit siya ay narito ngayon ay parang nais lamang niyang patunayan ang isang bagay sa isang tao. Ang mga mata ni Wang Ping ay dumaan sa mundo sa ilalim niya at tumingin sa malayo. Ang pangyayari sa Dishan Empire ay nag-akit ng pansin ng mga nagmamanupaktura sa planeta Ranyon, at nagpakita sila ng mga senyales ng pakikialam. Ang buhay ni Wang Lin ay nananatiling payapa at tahimik, at ang kanyang mukha ay lalong tumatanda. Ngayong taon, ito na ang ika-5 taon mula nang itatag ang Heaven Empire. Ang The Qin Empire at ang Chen-Yun Empire ay nilabag ang kanilang kasunduan at naglunsad ng pag-atake sa Heaven Empire. Hindi pinansin ni Wang Lin ang mga ito. Nasain siya buong araw, nakikinig sa mga tao na nag-uusap tungkol sa mga balita ng 3 imperyo. Tahimik lang siyang uminom at hindi nagsalita. Ang waiter na dati ay humiram ng pera mula sa kanyang kamag-anak at binili ang ina ito, kaya siya na ngayon ang may-ari. Ang bagong waiter ay pamilyar na kay Wang Lin. Nang makita niyang dumating si Wang Lin, agad niyang dinala ang alak at pagkain na palaging inihahatid niya. Mabait ang waiter. Matapos ibaba ang pagkain at alak, maasikaso niyang sinabi, "Tumatanda ka na. Mas mabuti siguro kung magbawas ka na ng pag-inom." Ngumiti si Wang Lin at tumanggo. "Ngayon, isang palayok lang ang iinuman ko." Ngumiti ang waiter at naglakad patungo sa ibang mga customer. Kapag may libreng oras siya, nakatambay siya sa counter malapit sa pintuan, tinitingnan si Wang Lin, at buntong hininga. Si Elder Wang ay may mahirap na buhay. Ang tanda-tanda na niya at wala ni isang anak na kasama. Hinawakan ng cashier ang kanyang abacus at umiling. "Narinig ko sa isang kasambahay mula sa kanilang mansyon na may anak siya. Ngunit ang anak na iyon ay umalis ng bahay maraming taon na ang nakalipas at hindi na bumalik." Hinawakan ni Wang Lin ang palayok at uminom. Tumingin siya sa labas ng bintana at umupo doon buong araw. Pagdapon ng dapit hapon, dumating ang mga matandang katulong sa inn. Inisip nila na tumatanda na ang kanilang amo. Kapag hindi siya umiinom, okay lang, pero kapag uminom siya, dapat may kasama siya. Baka matamba siya at masaktan. Naglakad si Wang Lin at ang mga matandang katulong sa ilalim ng dahan daw ang tumataas na liwanag ng buwan habang pabalik sa bahay. Ang malawak na bahay ay malungkot at madilim, walang ilaw. Matapos sabihing umalis ang mga katulong, naupo si Wang Lin sa hardin at tumingin sa langit habang mamurming, mabilis dumaan ang oras. Si Ping Er ay 47 na taon na, marahil ay nakakita na siya ng mga pahiwatig. Ang labanan ng 3 imperyo ay unti-unting nagbukas, ngunit sa panghihimasok ng mga nagmamanupaktura, marami itong mga hindi inaasahang kaganapan. Ngunit lahat ng ito ay nagbago ng personal na namuno ang emperador ng Heaven Empire. Walang anuman ang magagawa ng mga nagmamanupaktura sa kahit anong antas ng kanilang pagninuno. Sila ay umatras sa kanyang harapan. Unti-unting, ang lahat ng nagmamanupaktura ay umatras mula sa mundong mortal. Bukod pa kay Wang Ping, isa pang malaking dahilan ay ang mga pahayag ng mga pamilyang Sun, Ran, at Zhao. Si Wang Ping ay nakaupo sa pangunahing posisyon sa loob ng isang gintong tolde sa kampo ng hukbo.
Matapos itaboy ang ilang mga courtier, lumabas siya mula sa tolda. Dumaan ang mga mata niya sa ilang mga sundalo bago tumingin sa Quilian Mountain sa malayo. Medyo matanda na ang mukha ni Wang Ping at ang buhok sa paligid ng kanyang mga templo ay ganap ng puti. Nang maging isang pinakamataas na pinuno sa mga mortal, hindi na siya nakaramdam ng labis na saya sa buhay. Ang lahat ng mga bagay na kinakailangang alalahanin ay nagdulot ng matinding pagod sa kanyang puso. Bigla niyang namiss ang 19 na taon ng kanyang kabataan at ang lahat ng karanasan niya sa nayon noong bata pa siya. Habang siya ay nakatingin sa Quilian Mountain, nagmuni-muni, si Qingyi ay lumabas mula sa tolda. Tumayo siya sa tabi ni Wang Ping at malumanay na nagsabi, "Sinabi mo na iyon ang lugar kung saan ka lumaki. Gusto mo bang makita iyon?" Ang hitsura ni Qingyi ay nagpapakita rin ng mga bakas ng oras habang malumanay niyang tinitingnan si Wang Ping. Buntong hininga si Wang Ping at nagsabi, "Tara, tingnan natin." May kasamang ilang sergeant na sumunod habang naglakad sila ni Qingyi patungo sa Quilian Mountain. Tinitingnan ni Wang Ping ang paligid. Ang mga hindi pamilyar na paligid ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pamilyaridad. Ang usok mula sa malayo ay dahan-daang naging mas malinaw, at nakita nila ang Fallen Moon Village sa kanyang paningin. Paglapit nila, marahil dahil sa mga sundalo, narinig ang malalakas na tahol ng mga aso mula sa nayon. Sa mga magulong panahong ito, ang mga taga Fallen Moon Village ay laging alerto. Nang marinig nila ang mga aso, agad silang tumayo at kumuha ng mga gamit pang agrikultura at mga sulok, at nagtakbong palabas. Nakita nila na hindi kalayuan ay may mga sundalo sa kumpletong armor at isang lalaki at babae na nakasuot ng kasuotang sibilyan. Sa harap ng mga matalim na tingin ng mga taga-nayon, hindi nagsalita si Wang Ping. Nakatitig siya sa mga tao, ngunit sa huli, hindi niya nakilala ang isa man sa kanila. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng hinagpis. Ang panahon ay parang isang awit, at sa isang kisap mata, maraming taon na ang lumipas. Hindi na niya nakilala ang mga taong dati niyang kilala, dahil masyado nang malaki ang kanilang mga pagbabago. Higit pa rito, halos 30 taon na ang lumipas. Hindi niya alam kung ilan sa kanila ang pumasok na sa siklo ng reincarnation at wala na roon. Pumunta tayo sa likod ng bundok. Doon inilibing si Lolo Son. Si Qingyi ay nagbuntong hininga at naglakad patungo kay Wang Ping. Nagatubili ang mga tao sa harap nila bago sila dahan-daang naghiwa-hiwalay at nagbigay daan. Sa sandaling iyon, isang mahina at nag-aalinlangan na tinig ang narinig. Wang Ping. Tumigil si Wang Ping, pagkatapos ay lumingon siya at ang kanyang mga mata ay napako sa isang taga-nayon. Isang babae na mga 40 anyos. Mukhang medyo matanda na siya, ngunit sa mga mata ni Wang Ping, nakita niyang parang ang batang babae na nagsabi ng, "Ayoko sayo." Sa kabila ng layo, malapit sa planetang Yunzia, si Greed ay kumikilos tulad ng isang meteor. Tinutok niya ang kanyang mata sa planeta habang amoy na amoy ang hangin at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng kakaibang liwanag. Pagpasok ko sa hilagang bahagi, may kutob akong mayaman dito at sinundan ko ang aura nito. Ang amoy ay nagdala sa akin dito. Wala akong pagkakamali, malinaw na ang makapal na hamog ay tinatago ang liwanag ng yaman. Ngunit parang kakaiba ang planetang ito. Tinutok ni Greed ang kanyang mata sa planeta ng Yunzia ng ilang saglit. Pagkatapos magdalawang isip, siya ay lumipad patungo rito. Sa buong buhay niya, hindi siya nakarating sa isang lugar na walang yaman. May kakilakilabot na kutob siya kung saan nakatago ang mga yaman. Habang siya ay papalapit, mabilis ang pintig ng kanyang puso at ang kanyang mga mata ay kumikislap pa ng mas maliwanag. Ganito lang ang naramdaman ko nang makuha ko ang malaking pagan. Baka may yaman dito na kasing halaga ng malaking pagan. Ang mga mata ni Greed ay puno ng kasabikan. Sa puntong ito, nakalimutan na niya si Wang Lin at ang mga limitasyong ipinataw sa kanya. Pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin habang tinamaan ang kanyang bag ng imbakan at ang malaking pagan ay lumitaw sa kanyang harapan. Habang ginagamit ito upang linisin ang daan, sumunod si Greed at dahan-daang nawala sa loob ng hamog. Kailangan kong makita kung anong klaseng yaman ito. Ang mga labi ni Greed ay damayla. Kabanata 678. Ina. Ang ginang na nasa kalagitnaan ng edad ay bamulong, Wang Ping. Ikaw nga. Lumapit si Wang Ping sa babae, tinitingnan ang kanyang mukha na wala na ang kabataan na mayroon siya noon, at ngumiti. Zhou Ruotong. Kinagat ng ginang ang kanyang ibabang labi at tinitigan si Wang Ping. Matapos ang mahabang sandali, ipinakita niya ang isang maganang ngiti at malumanay na nagsabi, "Nakilala kita mula nang makita-kita." Matapos ang maraming taon, bumalik ka pa. Nakaramdam ng kalungkutan si Wang Ping habang tinitingnan ang babae sa harap niya. Mayroon ding batang babae na mga 10 taon ang edad na nakatayo sa tabi niya. Ang batang ito ay kamukhang kamukha ni Zhou Ruotong. Tanong ni Wang Ping, "Ito ba ang anak mo?" Tumango ang babae. Tumungo siya sa batang babae at sinabi, "Tawagin mo siyang tito. Siya ang matagal ng kaibigan ng iyong ina." Medyo nahihiya ang batang babae.
Nakatago siya sa likod ng kanyang ina at mahinang samambit, tito. Sa sandaling iyon, may ilang tao mula sa mga taga-nayon ang nakilala si Wang Ping. Ngunit nang makita nila ang mga sundalo na naka-armor, natakot silang batiin siya. Ngumiti si Wang Ping sa batang babae at tinanong, anong pangalan mo? Nagtago ang batang babae sa likod ng kanyang ina at hindi sumagot. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Nagayos ng kanyang hininga si Wang Ping habang tinitingnan ng babae at sinabi, pupunta ako sa likod ng bundok para mag-alay ng respeto kay Lolo Son. Ngumiti ang babae. Mula simula hanggang katapusan, hindi siya tumingin kay Qing Yi, na nasa tabi ni Wang Ping. Hinailan niya ang kanyang anak upang tumayo sa tabi ng kanyang asawa. Ang asawa niya ay isang matipuno at malakas na lalaki na halatang namana ang kakayahan ng kanyang biyanang mag-hunting. Ngunit kung tititigan ni Wang Ping ng mabuti, makikita niyang hindi estranghero ang lalaking ito. Bumaling si Wang Ping at naglakad patungo sa likod ng bundok. Bago sumunod kay Wang Ping, pinagmamasdan ni Qing Yi ang babae na pinapahid ang ulo ng kanyang anak. Pagkatapos maglakad ni Wang Ping ng ilang hakbang, iniharap ng batang babae ang kanyang ulo at sumigaw, Tito, ang pangalan ko ay Shu Nayenping. 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 Tumigil si Wang Ping at nagbuntong hininga. Hindi siya lumingon at ipinagpatuloy ang paglakad. Nang makalabas na sila, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga taga-nayon. Bumulong ang matipuno at malakas na lalaki na asawa ng babae, bakit mo ginawa ito? Kuya, huwag na nating pag-usapan pa ito. Tumingin si Joro Otong pataas at ngumiti. Ang kanyang ngiti ay napakaganda at ipinapakita nito ang isang maligaya at magaan na ekspresyon. Masaya akong makita siyang muli. Walang mga damo sa libingan ni Sun Tai. Malinaw na may naglilinis nito. Tumayo si Wang Ping sa harap ng libingan ng matagal bago siya tahimik na umalis. Bumulong si Wang Ping, Qing Yi, siguro bisitahin ko na si Papa. Hindi ko siya nakita sa halos 20 taon. Hindi nagsalita si Qing Yi at tahimik na sumunod kay Wang Ping. Kahit saan man magpunta si Wang Ping, kahit sa ilalim ng lupa, susundan siya ni Qing Yi. Hindi ito dahil sa kanilang kasunduan. Kusa niyang sinamahan si Wang Ping. May mga bagay akong kailangan tanungin sa kanya. Tumingin si Wang Ping sa Fallen Moon Village isang huling pagkakataon at umalis. Sa Vastwater City, matagal nang hindi pumunta si Wang Lin sa inns. Nakatambay lang siya sa loob ng bakuran buong araw. Naghihintay para sa pagbabalik ni Wang Ping. Ang mga nalalaglag na dahon ay kailangang bumalik sa kanilang mga ugat. Ang isang batang naglalakbay ay darating din at babalik sa mga minamahal nito. 3 buwan ang lumipas, at ang Vastwater City ay puno ng kaguluhan at kalituhan. Karamihan sa mga katulong sa mansyon ay umalis na. Isang matandang katulong na walang ibang pupuntahan ang nagpasya ng manatili. Halos wala ng tao sa buong Vastwater City nang magsimula ang digmaan. Bagamat walang mga civilian casualties sa mga lugar na dinaanan ng hukbo ng Heaven Empire, kumalat pa rin ang takot. Inukupa ng Heaven Empire ang Vastwater City, at patuloy ang pag-atake ng kanilang hukbo. Nakatayo si Wang Ping sa labas ng syudad. Hindi siya pumasok, kundi umalis kasama ang mga sundalo. Tatay, hindi ko pa natutupad ang hiling ko. Kapag natapos ko ito, pupunta ako para makita ka. Nagpatuloy ang takbo ng panahon at dumaan ang mga panahon ng tagsibol, tag-init, taglagas, at taglamig ng ilang beses. Sa isang kisap mata, nakalipas ang 5 taon. Si Wang Ping ay 52 taong gulang. Sumuko ang Qin Empire at ang Chenyu Empire isa-isa. Pagkatapos ay naging tanging kapangyarihan na lamang ang Heaven Empire sa planetang Ranyon. Nang umalis siya sa bahay, siya ay 27 taong gulang. Kinailangan ng 25 taon ni Wang Ping upang makamtan ang lahat ng nais niya. Kahit na maraming bagay ang hindi niya alam na nangyari upang maging totoo ang lahat ng ito, dahil sinabi ni Wang Lin ang, oo, sa kanyang kahilingan, wala nang nagulat. Minsan, pakiramdam ni Wang Ping na masyado nang mabilis lumipas ang panahon. Pagkatapos sakupin ng mundo, hindi agad nagpunta si Wang Ping para makita si Wang Lin. Sa halip, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga bundok at ilog na kanyang pag-aari at nararamdaman ang lakas ng mundo. Si Wang Lin ay patuloy na umupo sa bakuran bawat umaga, kasama ang matandang katulong, at namumuhay ng payak na buhay. Sa mga 50 taon ng pamumuhay na iyon, ang kanyang puso ay unti-unting nagbabago. Lumipas ang 10 taon ng tahimik at walang kalabit-labot na mga paggalaw. Si Wang Ping, na 62 taong gulang na, ay mukhang matanda na. Ang mga 10 taon ng pagiging pinuno ng pinakamataas ay nagdulot ng pagod sa kanyang puso. Ito ang nagpasabik sa kanya na miss ang kanyang kabataan at ang 8 taon ng kanyang paglalakbay sa mundo. Ang pinakamiss niya ay ang pakiramdam ng kasama ang kanyang ama sa loob ng 20 taon. Si Qing Yi ay naging isang matandang babae at may mga kulubot na sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas malambing kaysa dati. Kahit na wala silang anak sa lahat ng mga taon ng magkasama.
Sa araw na ito, ika-35 taon na mula nang umalis si Wang Ping sa kanyang ama. Ang mga dahon na dumadapo sa hangin ay nagbigay ng bahagyang lamig ng taglagas. Bumaba si Wang Ping mula sa kanyang posisyon bilang pinakamataas na lider ng mortal na mundo. Bago umalis, iniwan niya ang mundong kanyang nasakop sa isang opisyal na tumangkilik sa kanya buong panahon ng kanyang pamumuno. Ang tanging dala niya, bukod sa 35 taon ng mga alaala, ay si Qing Yi. Pagkaakyat sa isang karwahe, mabagal silang naglakbay patungo sa kanyang ama. Habang gumagalaw ang karwahe sa opisyal na daan, sinamahan sila ng mga dahon sa gilid ng daan. Ang mga dahon ay alon-alon sa hangin bago tuluyang nahulog sa lupa. Ang mga nalalaglag na dahon ay laging magbabalik sa ugat ng kanilang puno, katulad ng isang batang naglalakbay na babalik din sa kanyang mga mahal sa buhay. Tulad ng distansya ng mga dahon at ng lupa, ang Vastwater City ay patuloy na lumalapit. Si Wang Lin ay kasalukuyang nakaupo sa loob ng bakuran. Ang kanyang tanging matandang tagapaglingkod ay pumanaw 3 taon na ang nakalilipas, kaya't siya na lang ang natirang tao sa malawak na bahay na iyon. May isang mesa sa harap niya na may 2 extra na upuan. May ilang pagkaing nakalatag sa mesa, isang palayok ng alak, at 3 pares ng chopsticks. Ang mga pagkaing nasa mesa ay naglalabas pa ng mainit na singaw at ang amoy nito ay kumakalat sa paligid. Kapag humihip ang hangin, ang amoy nito ay kumakalat sa labas ng mansyon. Ang tunog ng mga kalabit ng kabayo ay dumating mula sa malayo, kasunod ang tunog ng mga gulong na dumadaan sa lupa. Habang papalapit ang tunog, ito ay naging mas malakas hanggang sa tumigil sa harap ng mansyon. Bumaba si Wang Ping mula sa karwahe at ngumiti kay Qing Yi habang tinulungan siyang bumaba, pagkatapos ay pumasok sila sa pinto. Ang berdeng at pulang plaka na may nakasulat na Wang Mansion ay parang dumaan na sa oras ng panahon. Ang berdeng kulay ay pamotla at ang pula ay nagpakita ng mga puting marka. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo. Tila ba inintindi niya ang paghihintay na 35 taon para gawin ito. Nagpakita siya ng isang magiliw na ngiti at sinabi, halika't umupo, mainit pa ang mga pagkain. Ang mga simpleng salita ay nagpakita ng isang tahimik na init. Walang tanong, walang duda, walang paggalang. Para bang palaging bumabalik si Wang Ping. Ang mga mata ni Wang Lin ay naglalaman ng malumanay na titig. Tinutok ni Wang Ping ang kanyang mga mata sa kanyang ama. 5 taon na ang nakalipas. Pagkaalis niya, hindi pa siya nakakita ng kanyang ama ni isang beses. Kung naganap man iyon, sa mga panaginip lang. Tatay, lumuhad si Wang Ping sa lupa, at 2 patak ng luha ang damaloy mula sa kanyang mga mata. Si Qing Yi ay lumuhad din sa tabi ni Wang Lin at malumanay na nagsabi, Tatay. Tumayo si Wang Lin, tinulungan silang tumayo ni Wang Ping at Qing Yi, at sinabi, kumain tayo. Ang pagkain na ito ay tumagal ng matagal. Isang matagal na nawalang init ang bumalik sa puso ni Wang Ping. Matagal niyang hindi naranasan ang pakiramdam na ito sa loob ng 35 taon. Sa loob ng 35 taon na sinamahan ni Qing Yi si Wang Ping, matagal na niyang natukoy si Wang Lin. Alam niyang siya si Shumo, ang matandang manguukit na naglakbay mag-isa patungong planetang Thousand Illusion at nagbigay gulat sa buong hilagang teritoryo. Matapos ang lahat, nabanggit ni Yun Wufeng ang mga salitang, Shumo, noon. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maisip ito. Imposibleng isipin na ang mabait na matandang ito ay si Shumo, ang isang tao na minsan ay gumimbal sa buong hilagang teritoryo. Hindi sinabi ni Qing Yi kay Wang Ping ang mga alamat patungkol kay Shumo. Sa katunayan, lahat ng ito ay nangyari bago pa siya ipanganak. Lahat ay mga bulong-bulungan lamang, kaya't wala siyang karapatang ikwento ito. Hanggang sa ang liwanag ng buwan ay unti-unting lumakas at ang hangin ng taglagas ay dumaan, inilapag ni Wang Ping ang kanyang chopsticks at tumingin kay Wang Lin. Marami siyang nais sabihin, ngunit sa oras na iyon, wala siyang masabi. Tumingin si Wang Lin kay Wang Ping at dahan-daang nagsabi, Ping-er, ano ang nais mong itanong? Tatay, nais kong malaman ang tungkol sa aking ina, mahigit 60 taon na ang nakalipas mula nang unang itanong ito ni Wang Ping. Naalala niyang tanging isang beses lang niya ito tinanong, at nakita niya kung gaano kasadlak ang mukha ng kanyang ama noon. Ito ang pangalawang pagkakataon na tinanong niya ito. Tahimik na nagmuni si Wang Lin. Matapos ang matagal na panahon, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang alaala. Tumingala siya sa mga kumikislap na bituin sa langit at malumanay na nagsabi, magkukwento ako sa iyo. Sa isang lugar na malayo mula dito, may isang planetang tinatawag na Suzako. Ang boses ni Wang Lin ay naglalaman ng matinding pakiramdam ng pagbabago. Mula sa kanyang bibig, dahan-dahan niyang inilahad ang kwento ng isang kabataang nagngangalang Wang Lin at ang halos 900 taon niyang buhay. Mula nang siya ay pumasok sa mundo ng pagpapalakas, sa Hengyu Sect, at sa Tiandao Sect. Ang kwento ng buhay ni Wang Lin ay unti-unting nabuksan tulad ng isang pergamino sa harap ni Wang Ping at Qing Yi. Mahabang kwento, napakahabang kwento.
Ngunit, ang sinumang nakinig sa kwentong ito ay makaramdam ng hindi masabi at kakaibang aura na nagdudulot ng pagyanig sa puso ng sinumang nakikinig sa kwento. Tinutok ni Wang Ping ang kanyang mata kay Wang Lin habang nakikinig sa kwento. Sa tabi niya, malaki ang mga mata ni Qing Yi habang nakikinig sa kwento. Hindi siya makapigil na malulong dito, kahit na alam niyang ang pangunahing tauhan ay ang ama ni Wang Ping, ang matandang lalaki sa harap nila. Ang babaeng cultivator ay tinawag na Liu Mei. Kabanata 699. Isang tunay na mensahero mula sa Thunder Celestial Temple. Ang buwan ay maliwanag at ang mga bituin ay kumikislap. Ang hangin ng taglagas ay kasabay ng boses ni Wang Lin at tila hindi nais lisanin ang hardin. Ang kwento ng kabataan sa planetang Suzaku ay may halong kalungkutan sa kabila ng mga likaw-likaw nito. Ang pakiramdam na ito ay lalo pang tumindi kasabay ng hangin ng taglagas. Ang mga mata ni Qing Yi ay damaloy na ng maraming luha habang tahimik na nakikinig. Sa kalagitnaan ng kwento, ibinaba ni Wang Ping ang kanyang ulo, kaya't ang kanyang mukha ay natakpan. Pagkatapos noon, dinala niya ang bata at nanirahan sa planetang Ranyon. Nang matapos ni Wang Lin ang kwento, kumuha siya ng alak at uminom ng isang lagok bago tahimik na tumingin sa langit. Tinutok ni Qing Yi ang mata sa mag-ama sa harap niya na may di mabilang na emosyon sa kanyang puso. Hindi niya namalayang hinawakan niya ang kamay ni Wang Ping at agad niyang napansin na malamig na ito. Tahimik ang buong hardin. Matapos ang matagal na oras, mahinang nagsalita si Wang Ping gamit ang mahinang boses, maganda ang kwento. Pagod na ako. Tumayo si Wang Ping at naglakad patungo sa isang kwarto sa hardin. Yumuko si Qing Yi kay Wang Lin at sumunod kay Wang Ping. Si Wang Lin na lang ang natirang tao sa hardin. Tahimik siyang umupo doon at nagmasid sa malayo. Ang lamig ng hangin ng taglagas ay umabot sa rurok nito sa gabi. Dala nito ang mga dahon papalayo sa malayo. Matapos ang isang hindi tiyak na oras, huminga si Wang Lin at ibinaba ang kanyang ulo. Kumuha siya ng alak para uminom ngunit napansin niyang ubos na ito. Hindi nakatulog si Wang Ping ng gabing iyon. Tinutok niya ang mata sa buwan sa langit na may sakit sa mga mata habang nakaupo sa kwarto. Si Qing Yi ay tahimik na nakaupo sa tabi niya at hawak ang kanyang kamay. Hindi siya nagsalita at tahimik lamang na nakasama siya. Pati ba naman pala, ito na ang sagot. Ang sagot na hinintay ko ng mahigit 60 taon, lalo pang tumindi ang sakit sa mga mata ni Wang Ping. Pati ba naman pala ako ay naging isang espiritong may galit ni ina, ibinaling ni Wang Ping ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng kapitan at lungkot. Sa umaga ng sumunod na araw, umalis si Wang Ping at sumunod pa rin si Qing Yi sa kanya. Mula simula hanggang wakas, hindi siya nagsalita ni isang salita sa kanyang ama o tumingin man lamang dito. Kahit na nang umalis siya, ginawa niya ito ng maaga sa umaga. Tahimik siyang umupo sa karwahe at umalis ng malayo mula sa Vastwater City. Hindi niya namalayang nang siya ay umalis, isang mata ang tahimik na nagmasid sa karwahe mula sa malayo. Ang mata na ito ay puno ng mga alaala ng nakaraan. Lumabas si Wang Lin mula sa kwarto, umupo sa hardin, at tahimik na tumingin sa langit. Siguro balang araw maiintindihan mo, bulong niya. Hindi alam ni Wang Ping kung saan pupunta at naglalakad lamang siya ng walang patutunguhan. Pakiramdam niya ay sobrang pagod siya. Para bang wala ng bagay sa mundong ito na makakapagpataas sa kanya ng ulo at tumingin. Bamulong si Wang Ping, Qing Yi, pagod na ako. Maghanap tayo ng tahimik na nayon sa bundok at doon manirahan. Tumango si Qing Yi. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Nanirahan sina Wang Ping at Qing Yi sa isang ordinaryong nayon sa bundok at namuhay ng tahimik. Hindi na sila bata, at madalas dumaan sa mata ni Wang Ping ang mga alaala ng kanyang buhay. Ang buong buhay niya ay binubuo ng 18 taon ng ordinaryong pamumuhay, 8 taon ng paglalakbay, 25 taon ng pakikidigma, at 10 taon bilang pinakamataas na pinuno. Bagamat maikli ang buhay, ito ay mas kapanapanabik pa kaysa sa anumang mararanasan ng mga ordinaryong tao. Ngunit sa huli, bumalik pa rin siya sa kanyang pinagmulan, pabalik sa ordinaryong buhay. Tuwing umaga, gigising siya at mag-uukit ng kahoy sa bakuran. May init sa ganitong ordinaryong buhay. Si Qing Yi ay palaging nauupo sa likod niya at pinapanood siya ng may malumanay na tingin habang inuukit niya ang kahoy, isa-isa. Sinabi ni ama na ang pag-uukit ay nangangailangan ng puso. Tanging sa ganitong paraan, ang lahat ng alaala ay mauukit sa kahoy. Hawak ni Wang Ping ang inukit na kahoy sa harap niya at mahinang hinaypan ito, na nagdulot ng alikabok mula sa sawdust na lumipad sa hangin. Matapos ibaba ang inukit na kahoy, nagpakita sa mga mata ni Wang Ping ang isang pagsulyap ng pangungulila at mahinang sinabi, ito ang batang ama. Ang inukit ay si Wang Lin. Ang batang Wang Lin ay may matalim na mata, ang kanyang kamay ay nakatago sa likod, at tinitingnan ng mundo ng may mataas na aura. Ang oras ay mabilis na dumaan at lumipas ang isa pang 10 taon. Hindi kayang tanggalin ng paglipas ng panahon ang mga bakas ng siklo ng reinkarnasyon. Patuloy ang buhay at kamatayan,
at walang sinuman ang makakaiwas sa landas na itinakda ng langit. Ang 10 taon ay matagal, ngunit para kay Wang Ping, pakiramdam niya ay mabilis lang ito. Lumabo ang kanyang buhok at naging mahaba na parang hindi na ito inaalagaan sa matagal na panahon. Ang kanyang mukha ay matanda na, at kapag pinaikit niya ang mata, parang pumasok siya sa siklo ng reinkarnasyon. Sa mga 10 taon ng katahimikan, ang pag-unawa niya sa langit ay naging mas malinaw at mas malalim. Hindi niya ito ginawa ng may intensyon, nang hindi namamalayan at natural siyang nakatagpo ng enlightenment. Parang ang karamihan sa mga puno sa hardin ay natuyo dahil hindi nakaligtas sa siklo ng reinkarnasyon. Ngunit matapos silang mamatay, may bagong buhay na sumibol. Sa loob ng domain ng buhay at kamatayan, ang mga pagbabago ng buhay ay nasa lahat ng dako. Kung noong unang panahon, hindi nakikita ni Wang Lin ang pag-unawa sa buhay kahit na nakita niya ito. Ngunit ngayon, kahit saan siya tumingin, nakikita niya ang buhay. Ang bulaklak sa tabi ng pader ay natutuyo tuwing taon ngunit muling namumunga tuwing taon. Ang mga ulap sa langit ay nagkakalat ngunit palaging nagsasama muli. Tulad ng ibang tao na namamatay at ang iba ay ipinanganak, na para bang may balanse. Maaaring sabihing ang karma ay nakapaloob din dito. Si Wang Lin na lang ang natirang tao sa Wang Mansion. Matagal nang sanay na ang mga kalapit na kapitbahay dito. Madalas dumaan ang mga bata sa paligid at maglaro. Noong una, natatakot sila kay Wang Lin, ngunit hindi nagtagal at nalaman nilang hindi nakakatakot ang matandang ito. Dahan-dahan naging lugar ng paglalaro ng mga bata ang Wang Mansion. Araw-araw, pinagmamasdan ni Wang Lin ang mga bata at ang kanyang puso ay kalmado. Ang mga ina po ay may kani-kanyang kapalaran. Ginawa niya ang nararapat niyang gawin at sinabi ang nararapat niyang sabihin. Kung naiintindihan man ito ni Wang Ping ay nakasalalay na kay Wang Ping. Naniniwala si Wang Lin na ang batang itinaguyod niya ay magkakaroon ng isipan na kasing lapad ng langit at makakaraos sa anumang hadlang. Matapos ang 10 taon ng paglipas ng panahon, si Wang Ping ay mas matanda na. Pumasok na siya sa huling yugto ng kanyang buhay, ngunit hindi pa rin niya inilagay ang inukit na kahoy sa kanyang kamay. Maingat na sinabi ni Wang Ping, tama si ama, mas mabuti ang isang ordinaryong buhay. Kung may pagkakataon o may isa pang buhay, sana makapagpamuhay ako ng isang ordinaryong buhay kasama si ama sa isang maliit na nayon sa bundok. Sa tabi niya, tahimik na tiningnan ni Qing Yi si Wang Ping at mahinang sinabi, ngayon na naiintindihan mo, bakit hindi mo siya puntahan? Ibinaba ni Wang Ping ang inukit na kahoy ng kanyang ama. Ito ay isang inukit na Wang Lin mula 10 taon na ang nakalipas. Umupo siya sa harap ng mesa at mahinang sinabi, kain tayo. Qing Yi, hindi mo nauunawaan, ang karunungan sa mga mata ni Wang Ping ay lalo pang tumindi habang siya ay tumatanda. Sa aking puso, bukod sa tanong tungkol sa aking ina, mayroon pa akong ibang pagdududa na hindi ko kayang itanong, may pakiramdam ako na ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi ako pinayagan ni ama na maglinang. Ang mga mata ni Wang Ping ay nagpakita ng pagdadalamati. Ang lungkot na ito ay kahawig ng kay Wang Lin. Nakita niyang may mga pahiwatig ngunit hindi siya naglakas loob na sumisid pa. Qing Yi, nararamdaman ko na nasa dulo na ako ng aking buhay. Natatakot akong wala na akong oras. Ikaw ay isang negil inang at maaari kang mabuhay ng mas matagal kaysa sa akin. Pag ako ay pumanaw, pakisamahan mo akong ipadala kay ama. Para sa iyo, ikaw ay malaya. Ngunit kahit gaano pa katagal ang paglipas ng panahon, huwag mong kalimutan na ikaw ay aking pag-aari sa isang siklo ng reinkarnasyon. Ang boses ni Wang Ping ay may kasamang determinasyon. Nang inig ang katawan ni Qing Yi. Nais sana niyang magsalita ngunit pinigilan siya ni Wang Ping. Napakahirap para sa iyo, nitong mga taon. Bilang isang negil inang, kaya mong baguhin ang iyong itsura. Para hindi ako makaramdam ng kalungkutan, unti-unti mong ipinakita ang pagtanda sa akin. Hindi ko ito makakalimutan, si Wang Ping, hindi kita malilimutan. Kung may isa pang buhay, hindi kita malilimutan. Bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Qing Yi. Ang antas ng kanyang paglinang ay itinaguyod ni Wang Lin hanggang sa tuktok ng huling bahagi ng nascent soul. Higit sa 20 taon na ang nakalipas, natutunan niyang alamin ang kanyang domain habang kasama si Wang Ping. Ang domain niya ay hindi nag-aatubiling pagnanasa. Isasama pa kita hanggang sa kabilang buhay. Maingat na sinabi ni Qing Yi, ang paglinang ay alikabok lamang sa aking mga mata, ayokong maging isang walang pusong nilalang, gusto ko lang maging isang taong may damdamin. Tinutok ni Wang Ping ang mata kay Qing Yi, pagkatapos ay nagbuntong hininga at mahinang sinabi, bakit kailangan ganyan? Sa sandaling iyon, isang kidlat ang dumaan sa kalangitan, mabilis na dumaan sa mga bituin. Kung tititigan ng mabuti, makikita ang isang napakalaki at mabagsik na nilalang sa loob nito. Ang nilalang na ito ay parang isang kilin, ngunit walang mga pangil. Ang buong katawan nito ay napapalibutan ng mga kidlat, isang Thunder Beast. May isang iskolar na nasa kalagitnaan ng edad na nakasakay sa likod ng Thunder Beast. Ang taong ito ay may matinding paglinang,
kaya hindi siya nababahala sa kidlat na dumadaan sa katawan ng Thunder Beast. Ang kidlat ay mabilis at patuloy na lumilipad patungong hilagang domain ng All Heaven Star System. Malinaw ang layunin nito. Ang planetang Ranyon sa hilagang domain. 70 taon na ang nakalipas nang magkaroon ng pagbabago sa planetang Thousand Illusion. Namatay ang ninuno ng pamilya Juan na nasa pangalawang hakbang, at pinaghihinalaan na isang mensahero mula sa Thunder Celestial Temple ang nasa likod nito. Ang usap-usapan tungkol dito ay kumalat at nakatawag ng pansin mula sa Thunder Celestial Temple. Ayon sa investigasyon, mukhang hindi umalis ang pinaghihinalaang mensahero mula sa Thunder Celestial Temple sa planetang Ranyon, kaya ipinadala siya upang suriin ito. Ang antas ng paglinang ng kalagitnaan ng edad na tao ay lumagpas na sa unang hakbang ng paglinang at umabot na sa illusory stage. Nakasakay siya sa Thunder Beast habang papasok siya sa hilagang domain. Hindi siya tumigil at nagpatuloy papuntang planetang Ranyon. May mga tao pa palang nagtatangkang magpanggap na mensahero ng Thunder Celestial Temple. Matagal nang hindi nangyari ang ganitong bagay. Tumawa ng malakas ang kalagitnaan ng edad na tao. Bilang isang mensahero ng Thunder Celestial Temple, malaki ang kanyang kapangyarihan. Sa buong All Heaven Star System, maliban sa ilang sinaunang pamilya ng mga Negawinang, wala nang may lakas ng loob na mag-provoke sa Celestial Thunder Temple. Hayaan mong ako, si Thunder the Beast, isang tunay na mensahero ng Thunder Celestial Temple, ang makatagpo ng taong ito. Huwag mong isipin na ang paggamit lang ng ilang Thunder spells ay sapat na upang magpanggap na isang mensahero ng Thunder Celestial Temple. Ang mga tunay na miyembro ng Thunder Celestial Temple ay may Thunder Beast. Hinaplos ni Thunder the Beast ang ulo ng Thunder Beast gamit ang kanyang kanang kamay. Parang naramdaman ng Thunder Beast ang pagmamalaki ng kanyang amo. Umiingit ito ng malakas na narinig sa buong mga bituin. Lalo silang lumalapit sa planetang Ranyon. Kabanata 700. Nakagugulat na pagbabago. Ang katapusan ng buhay ng isang mortal ay isang siglo, ngunit hindi lahat ay makakayang mabuhay ng buong siglo. Nang si Wang Ping ay 72 taong gulang, naramdaman niyang malapit na ang pagtatapos ng kanyang buhay. Isang taon ang lumipas, at bagamat malusog pa ang kanyang katawan, malinaw niyang naramdaman na malapit na ang kanyang kamatayan. Dumating ng maaga ang taglamig ngayong taon, tulad ng taon nang umalis si Sun Tai. Ang nyebe ay agad na nagtakip ng mga kalsada, kaya't hindi makalabas ang mga taga-baryo at tanging ang mga mahal nila sa buhay ang tanging kasama sa pagtawid ng taglamig. Ang malupit na hangin ay umaatungal sa kalangitan na parabang kinuha ang mga buhay na malapit ng magtapos, isa-isa. Ang buong proseso ay parang isang siklo ng reincarnation. Ang taglamig ngayong taon ay tila mas malamig kaysa sa mga nakaraang taon, at ang hangin ay may matalim na lamig. Sa gabi, lalo pang malamig. Kung ang isang simpleng bahay ay hindi magpapasik ng apoy, tiyak na tatagos ang lamig mula sa hangin ng gabi. Sa isang bahay sa kanlurang bahagi ng baryo, may isang apoy na kumikislap mula sa bintana, naglalabas ng kaunting init. Ngunit kumpara sa lamig ng taglamig, tila napakaliit lamang nito. Ang malamig na hangin ay umaatungal sa hangin at bumabalot sa buong paligid. Ang hangin ay bumuo ng isang mini vortex na nagpasabog ng maraming nyebe sa hangin. Ang mga hayop sa baryo ay nagkubli at medyo nanginginig habang nilalabanan ang lamig ng hangin. Ang kalangitan ay ganap na madilim maliban sa walang katapusang nyebe. Kung titingnan ito ng matagal, pakiramdam mo'y mawawala ka. Si Wang Ping ay nakaupo sa isang upuan, may hawak na pangukit na pangahit, at inuukit ng dahan-dahan. Inuukit niya ang isang alaala sa pagtatapos ng kanyang buhay. Ang kanyang inuukit ay ang kanyang ama, ngunit ang hitsura ng kanyang ama ay mas matanda. Ngayong taon, madalas na nananaginip si Wang Ping tungkol sa kanyang kabataan at naaalala niyang iniinom ang mga gamot. Ang lasa noon ay mapait, ngunit ngayon ay tila medyo matamis. Ang matamis ay hindi ang lasa kundi ang init na nararamdaman niya. Si Ching Yi ay nakaupo sa tabi niya at pinagmamasdan siya. May kalungkutang makita sa kanyang malambot na mata. Bumagsak ang malakas na malamig na hangin mula sa labas na parabang nais nitong pumasok at kunin si Wang Ping na malapit nang magtapos. Maingat na sinabi ni Wang Ping, pag namatay ako, sunugin ang mga estatwang ito. Tumingin siya sa huling estatwang hawak niya. Isang hindi pa tapos na ukit na kanyang tatapusin. May isang malaking kahoy na estant sa gilid ng kwarto. Mayroong mahigit 100 estatwa na nakalagay dito, at bawat isa ay larawan ni Wang Lin. Ang ilang mga estatwa ay may kasamang maliit na bata. Ang bata ay may ngiti sa labi habang hawak ang kamay ng kanyang ama, nagpapakita ng malalim na ugnayan. Tiningnan ni Wang Ping ang inukit niyang kamay at malumanay na bamulong, "Ama, matagal ko nang pinatawad ka." Isang maliwanag na kidlat ang damapo sa planeta sa madilim na taglamig na gabing iyon. Ang atmosfera ng planeta ay agad na nawasak habang bumabagsak ang kidlat at umaabot ang tunog sa buong planeta ng Ranyon. Sa sandaling iyon, bawat snowflake ay kumilos na parabang nagyelo sa kalagitnaan ng hangin. Pati ang malupit na malamig na hangin ay bumagsak sa momentong iyon.
Sa mga sandaling ito, ang lahat ng mga nag-iisip ng mga cultivator sa planeta ng Ranyon ay nakaramdam ng isang makapangyarihang aura, at ang lakas ng kidlat ay sumabog sa kanilang mga tainga. Ang ninuno ng pamilya Sun, si Sun Shi, ay matagal nang nakapaloob sa kanyang cultivation, ngunit sa sandaling iyon, kumislap ang kanyang mga mata. Mabilis siyang dumaan sa kalangitan at tiningnan ang paligid. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang lakas ng espiritu at kidlat na ito. Huminga si Sun Shi ng malamig at ang mga mata niya ay kumitid. Sa likuran niya, ang mga cultivator sa huling bahagi ng soul transformation ay isa-isa nang lumabas. 8 tao lahat. Si Sun Qiming ang nangunguna at nagsabi, "Ninuno, mukhang may masamang layunin ang dumating." Ang pamilya Ran at Zhao ay nagsilabas din. Gayunpaman, hindi sila kasing lakas ng pamilya Sun. Sa katunayan, karamihan sa kanilang mga eksperto ay matagal nang umalis. Sa Vastwater City, sa bakuran ng Wang Mansion, si Wang Lin ay naglagay ng wine jug at bahagyang tumingala. Wala nang kulay ang kanyang mga mata, na parang tunay na matandang tao na may malabo ng mata. Isang sulyap lamang ang ibinigay niya bago muling ibaba ang kanyang ulo at uminom ng isang sip-sip ng alak. Isang dambuhalang hayop na balot ng kidlat ang dumaan sa kalangitan. 2 agos ng mainit na hangin ang damaloy mula sa mga butas ng ilong nito, na nagpapakita ng matinding galit, at may isang kalalakihang nakaupo sa likod nito. Siya ay si Thunder Daoist ng Thunder Celestial Temple. Ang mga mata nito ay parang kidlat na malamig na tinitingnan ng kalupaan. Ang kanyang espiritual na pandama ay mabilis na dumaan sa buong planeta nang walang ingat. Kasama na dito ang Vastwater City. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nang dumaan ang espiritual na pandama niya, hindi siya tumigil kay Wang Lin. Habang dumaan ang espiritual na pandama niya, ang bawat cultivator sa planeta ng Ranyon ay nayanig. Kasama ng mga cultivator, pati ang mga halimaw ay nanginginig sa ilalim ng espiritual na pandama na para bang humaharap sila sa lakas ng kalangitan. Pati ang mga mortal ay nakaramdam ng parehong bagay, ngunit hindi nila alam kung bakit. Ang nararamdaman lamang nila ay ang lamig at isang pagkabigla sa kanilang isipan bago sila nawalan ng malay. Sa sandaling iyon, ang buong planeta ay naging tahimik na parang hindi pa nangyari sa buong kasaysayan. Makalipas ang sandali, binawi ni Thunder Daoist ang kanyang espiritual na pandama at napaisman. Inisip niyang baka umalis na ang hinahanap niya. Malas niya. Pauinggan siya at lumayo, ngunit bigla siyang napatingin. Ang kanyang espiritual na pandama ay dumaan ng mabilis at naglakbay sa isang maliit na baryo sa planeta ng Ranyon. Pagdapol ng espiritual na pandama, nagbago agad ang hitsura ni Qingyi at siya'y nanghina. Ang espiritual na lakas sa kanyang katawan ay agad na nawalan ng lakas at tumagal bago siya nakapagsalita. Napansin ni Wang Ping. Tumayo siya at tinanong si Qingyi, "Qingyi, anong nangyari?" Bago pa makapagsalita si Qingyi, bigla na lamang siyang naglabas ng dugo mula sa bibig. Isang malakas na espiritual na pandama ang sumabog at tinangay ang nyebe at hangin sa labas. Ang espiritual na pandama ay kaya nang magdulot ng pagyanig sa buong kalupaan. Ang matigas na layer ng nyebe sa lupa ay bigla nang yumanig at tumaas sa hangin. Sa labas ng kwarto, ang nyebe at hangin na kanina ay pinapayagang gumalaw ay biglang bumagsak muli. Para bang ang tirahan ni Wang Ping ay napaghiwalay mula sa mundo. Sa labas, ang nyebe ay patuloy na bumagsak at ang hangin ay humuhulog, ngunit ang lahat sa paligid ng bahay ay nanatiling tahimik. Para bang ang lahat ng hangin at nyebe sa paligid ng kanyang bahay ay nawasak. Ang bagong nabuo na kaluluwa ni Qingyi ay agad na nagsimulang magpumiglas upang maglabas ng espiritual na enerhiya. Dahil dito, nakagawa siya ng isang hakbang bago ang malakas na banal na pangunawa, at tumayo siya sa harap ni Wang Ping. Ang kanyang itsura ay matanda na, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang hindi matitinag na pakikibaka. Interesante. Hindi ka nawalan ng malay. Ang malamig na boses ay umalingaw sa buong kwarto. Sa sandaling lumabas ang boses, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Pagkapasok niya, ang mukha ni Qingyi ay naging mapatla. Nararamdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na aura na nagmumula sa kabilang tao. Ang aura na ito ay sobrang lakas. Para itong kapangyarihan ng langit na imposibleng labanan. Sa harap niya, naramdaman ni Qingyi na para siyang langgam, na para bang sa isang pag-iisip lamang, kayang patayin ng taong ito ang maraming tao tulad niya. Mamamatay siya ng walang libingan at hindi na muling mabubuhay. Ang talagang nagpakitid ng kanyang mga mata ay ang mga kidlat na lumabas mula sa kanya. Ang mga kidlat na gumagalaw sa paligid ng kanyang katawan ay ginawang parang isang Diyos ng kidlat ang hitsura niya. Para bang naglakad siya ng casual sa loob ng kwarto, ngunit ang buong kwarto ay nagsimula ng magingay. Ang mga kidlat ay gumalaw sa mga dingding at ginawa ang buong bahay na isang kulungan ng kidlat. Kung titingnan mula sa labas, malinaw na makikita na ang bahay ni Wang Ping ay napapalibutan ng mga kidlat. Ang Thunder Beast ay nakahiga sa langit, at ang mga mata nito ay puno ng pagwawalang bahala. Para bang wala ng anumang bagay sa mundo na karapat-dapat ng pansin nito.
Ito ay dahil siya ay isang Thunder Beast. Ang banal na hayop ng dating Thunder Celestial Realm. Bagamat hindi ganap na purong dugo ang kanyang lahi at may malaking agwat sa pagitan ng kanyang mga ninuno, ang kanyang pagmamataas ay nagmumula sa kanyang mga buto. Ibinaba ni Wang Ping ang kahoy na ukit at tumayo sa tabi ni Qing Yi. Tumingin siya sa kalagitnaan ng edad na lalaki at kalmadong tinanong, "Sino ka?" Ang kasalukuyang Wang Ping ay hindi na tulad ng isang mortal. Ang kalmado sa kanyang mga mata ay hindi peke, siya ay tunay na kalmado. Tumayo siya sa harap ni Qing Yi tulad ng isang lalaking may kakayahang magtaguyod ng mundo. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang ama, si Wang Lin. 19 na taon ng ordinaryong buhay, 8 taon ng paglalakbay, at higit sa 30 taon ng pagiging isang pinuno sa mga mortal ay nagbigay sa kanya ng puso na hindi natatakot sa langit. Hindi siya natatakot sa pagbagsak ng langit, lalo na sa cultivator na ito. Tinutok ni Qing Yi ang kanyang mata kay Wang Ping. Sa sandaling iyon, ang kanyang itsura ay mananatiling magpakailanman sa kanyang isipan. Ang kabaitan sa mga mata ni Qing Yi ay lalong lumakas. Ibinaba niya ang kanyang cultivation, tumayo siya sa tabi ng kanyang asawa, at kalmadong tumingin sa kalagitnaan ng edad na lalaki. Tiningnan ng kalagitnaan ng edad na lalaki si Wang Ping ng may kahulugan, at ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang kakaibang liwanag. Ang titig na iyon ay parabang kayang tingnan ang loob ni Wang Ping. Ang dahilan kung bakit bumaba ang kanyang banal na pangunawa dito ay dahil lahat ng mga mortal ay nawalan ng malay nang dumaan ang kanyang banal na pangunawa. Ito ay dahil ang kanyang cultivation ay sobrang lakas at may kaunting halong kidlat, kaya't ang kanyang banal na pangunawa ay parabang kapangyarihan ng langit para sa mga mortal. Ngunit, tanging ang mortal na ito sa harap niya lamang ang hindi nawalan ng malay, at parabang hindi man lang nito naramdaman na dumaan ang kanyang banal na pangunawa. Kaya naman nagkaroon siya ng interes at nakatuon ang kanyang banal na pangunawa sa lugar na ito. Dahan-dahan niyang sinabi, "Interesante. Kaya pala hindi ka nawalan ng malay. Ganun pala." Habang pumasok ang kalagitnaan ng edad na lalaki sa kwarto, sa malalayong Vastwater City, si Wang Lin na nakaupo sa isang upuan at may hawak na tapayan ng alak ay biglang tumayo. Ang tapayan ng alak sa kanyang kanang kamay ay pumutok at pati ang alak sa loob nito ay tuluyang naglaho. Nang iangat ni Wang Lin ang kanyang ulo, ang mga mata na hindi nagpakita ng anumang kulay sa loob ng 70 taon ay nagpakita ng lamig na hindi pa nakikita noon. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa oras sa restaurant. Isa. Tumutukoy sa kung kailan pinagbantaan si Wang Ping sa loob ng restaurant noong una silang pumasok sa lungsod, ang pagkakaiba ay langit at lupa at sadyang hindi may kukumpara.